Ang sakit sa braso ay hindi maagwanta, ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang malamig na tingin ni Sebastian nang sabihin niya sa akin na kasalanan ko. Kung hindi ka lang sana ganoon katanga, wala sana sa mga ito ang nangyari. Ulit niya habang tumatango ang kanyang ina mula sa dulo ng pasilyo na may ngiti ng kasiyahan na natutunan kong kamuhian. Nakahiga ako sa sahig, sa paanan ng hagdanan. Ang kaliwang braso ko ay nakabaluktot sa paraang hindi dapat mangyari sa isang braso. Ang dugo ay umaagos sa aking mga sentido. Bawat tibok ay isang martilyo ng sakit. Ngunit sa sandaling iyon, habang nararamdaman kong nagniningas ang luha sa aking pisngi at ang metalikong lasa ng takot sa aking bibig, hindi ko alam na makalipas ang ilang araw, kapag dumating sila sa ospital na naghahanap sa akin na may pagmamataas na kanilang katangian, matatanggap nila ang balita na magbabago sa kanilang buhay magpakailanman. Isang pangungusap lamang mula sa doktor na magpapamanhid sa kanila sa gitna ng pasilyo. Ngunit upang maunawaan kung paano ako napunta doon, nakahiga sa sahig tulad ng isang sugatang hayop, kailangan kong balikan. Kailangan kong sabihin sa iyo kung paano ang isang propesyonal, independenteng babae na may mga pangarap at plano ay natapos na nakulong sa isang bangungot na tila imposibleng takasan. Kumusta? Maligayang pagdating sa aming channel. Bago tayo magsimula, mangyaring sabihin kung saan kayo nanonood. Gusto naming malaman. Umaasa akong magustuhan ninyo ang kapanapanabik na kuwentong ito. 4 na taon na ang lumipas mula nang lisanin ko ang aking lungsod para pakasalan si Sebastian. 4 na taon na mula noong umagang iyon ng Agosto, nang niyakap ako ng aking nanay sa airport ng Monterrey at ayaw akong pakawalan. Napaiyak siya ng husto na akala ko ay hihimatayin siya. "Huwag kang lumayo, anak ko," pakiusap niya. May nagsasabi sa akin na hindi ito magiging maganda. Nararamdaman ito ng isang ina sa kanyang puso. Hinaplos ko ang kanyang buhok, pinunasan ang kanyang mga luha, at ipinangako ko na magiging maayos ako. Magiging masaya ako, nanay. Mahal ako ni Sebastian. Tinanggap na ako ng kanyang pamilya. Magiging perpekto ang lahat. Gaano ako nagkamali? Gaano ako nabulag? Ako ay 32 taong gulang nang lumipat ako sa Guadalajara. Isa akong accountant sa isang malaking kumpanya. Maganda ang aking kita. Mayroon akong maliit na apartment, ngunit akin. Lumalabas ako kasama ang aking mga kaibigan tuwing Biyernes. Binibisita ko ang aking pamilya tuwing mahabang weekend. Ang aking buhay ay maayos, predictable, at ligtas. At pagkatapos ay nakilala ko si Sebastian sa isang kumperensya sa negosyo, matangkad, guwapo, na may ngiti na nagpapaliwanag sa anumang silid. Nililigawan niya ako sa loob ng 6 na buwan, naglalakbay tuwing weekend sa Monterrey para makita ako. Mga bulaklak, romantikong hapunan, mensahe ng magandang umaga at magandang gabi. Pinaparamdam niya sa akin na espesyal, natatangi, minamahal. Nang siya ay mag-propose, agad kong sinabi, ang oo. "Halika at mamuhay kasama ako sa Guadalajara," sabi niya. "Madali kang makakahanap ng trabaho dito. Bubuo tayo ng ating buhay ng magkasama." At ako, tulad ng isang hangal na in love, ay inimpake ang buong buhay ko sa mga kahon at umalis. Ang unang 6 na buwan ay perpekto o hindi bababa sa ganoon ang pakiramdam ko. Ngayon, sa pagbabalik tanaw, nakikita ko ang mga senyales na binaliwala ko. Ang maliliit na pulang bandila na dapat sana ay nagbabala sa akin. Ngunit sobrang in love ako, sobrang saya, sobrang sigurado na natagpuan ko ang aking kaluluwang kapareha. Si Sebastian ay mapag-alaga, mapagmahal, nagdadala siya ng mga bulaklak tuwing Biyernes pagkatapos ng trabaho. Naghihintay siya sa pintuan ng opisina na may hawak na bouquet ng mga sunflower na sobrang gusto ko, para sa pinakamagandang babae sa mundo. Sabi niya, habang hinahalikan ako sa noo. Nagluluto kami ng magkasama tuwing weekend, nanonood kami ng pelikula na magkayakap sa sofa, at gumagawa kami ng mga plano para sa hinaharap. Pinag-uusapan namin ang pagkakaroon ng 3 anak, ang pagbili ng bahay na may hardin, at ang pagtanda ng magkasama. Ang kanyang pamilya ay tila mahal ako.
Si Doña Elvira, ang kanyang ina, ay sinalubong ako ng isang malaking hapunan sa unang pagkakataon na pumunta ako sa kanilang bahay. Ang mesa ay puno ng mga pagkain, pozole, tostadas, sopes, chiles rellenos, flan. Ginawa ko ang lahat ng paborito mong pagkain, sabi niya habang niyayakap ako sa pintuan. Ngunit hindi ko kailanman sinabi sa kanya kung ano ang aking paboritong pagkain. Ni Sebastian ay hindi rin alam. Dapat sana ay nagtanong ako noon kung paano niya nalaman. Dapat sana ay napansin ko ang paraan ng pag-aaral niya sa akin habang kumakain ako tulad ng isang siyentipiko na nagmamasid sa isang eksperimento. Sa pagtatapos ng hapunan, hinawakan ni Doña Elvira ang aking mga kamay. Malamig ang kanyang mga kamay sa kabila ng init sa kusina. Maligayang pagdating sa pamilya, anak, sabi niya habang nakatingin ng diretso sa aking mga mata. Mayroong isang bagay sa tingin na iyon na nagpatindig sa aking balahibo, isang kakaibang kislap, pagmamay-ari, halos nagbabanta. Ngayon isa kang Mendoza, at ang mga Mendoza ay nagmamalasakit sa aming sarili. Ang paraan ng pagkakasabi niya ng aming sarili ay mas parang babala kaysa pagtanggap. Ngunit ngumiti ako, tumango, at nagpasalamat. Ayaw kong maging bastos, ayaw kong magdulot ng problema. Si Don Arturo, ang ama ni Sebastian, ay isang tahimik na tao. Sa buong hapunan na iyon, halos hindi siya nagsalita. Umupo siya sa ulo ng mesa, kumain ng kanyang pagkain, uminom ng kanyang serbesa, at nagmamasid lamang. Iyon ang pinakamahusay na ginagawa ni Don Arturo, ang tahimik na pagmamasid habang kinokontrol ng kanyang asawa ang bawat aspeto ng lahat at ng lahat. Siya ay kasabwat sa pamamagitan ng pagpapabaya at aabutin ako ng maraming taon upang maunawaan na iyon ay nagpapagawang siya ay kasing guilty. Ang kasal ay ginanap noong Disyembre sa isang malaking simbahan sa Guadalajara. Dumating ang aking pamilya mula sa Monterrey. Ang aking ina ay mayroon pa ring alalahanin sa kanyang mukha, ngunit sinubukan niyang itago ito sa likod ng isang ngiti. Inakay ako ng aking ama sa altar, at nang iabot niya ako kay Sebastian, nakita ko ang luha sa kanyang mga mata. Alagaan mo siya, sabi niya kay Sebastian na may matatag na tinig. Siya ang pinakamahalaga sa akin. Tumango si Sebastian, ngumiti. Nangako ng mga pangako na masisira bago matapos ang aming honeymoon dahil pagkatapos ng kasal nagbago ang lahat. Ito ay parang may nagpatay ng switch kay Sebastian na nagbubunyag ng taong siya talaga. Ang lalaking nakilala ko, iyong nagdadala sa akin ng mga bulaklak at sumusulat sa akin ng mga tula, ay nawala. Sa kanyang lugar ay isang estranghero. Isang malamig na kontroladong estranghero na tumitingin sa akin na may patuloy na pagkabigo. Ang unang senyales ay nang gusto nilang umalis ako sa trabaho. Isang linggo pagkatapos ng honeymoon, umuwi si Sebastian ng maaga at nakita akong naghahanda ng aking damit para sa susunod na araw. Kailangan nating mag-usap, sabi niya sa seryosong tono. Umupo siya sa kama at pinaupo ako sa tabi niya. Naisip ko, sabi niya, hindi mo na kailangang magtrabaho. Sapat na ang kinikita ko para sa ating dalawa. Sabi ng nanay ko, ang isang asawa ay dapat nasa bahay, nag-aalaga ng bahay, at naghahanda para maging ina. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Sabi ng nanay mo, ulit ko, sinusubukang manatiling kalmado. Sebastian, mahal ko ang trabaho ko. Nag-aral ako ng 6 na taon para maging accountant. Mayroon akong career. Tumigas ang kanyang ekspresyon. At ako? Ano ako? Hindi ba ako sapat para sa iyo? Kailangan mong magtrabaho para maramdaman mong fulfilled? Ano ang sasabihin ng mga tao? Na hindi ko kayang suportahan ang aking asawa. Nagtalo kami ng maraming oras. Umiyak ako, nagmakaawa, sinubukang ipaintindi sa kanya. Sa huli, napilitan ko siyang hayaan akong magpatuloy sa pagtatrabaho, ngunit ang binhi ay naitanim. Tuwing umaga na nag-aayos ako para pumasok sa opisina, nararamdaman ko ang kanyang tingin ng pagtutol na nakatutok sa aking likod. Tuwing gabi na umuuwi ako galing sa trabaho na pagod, naririnig ko ang kanyang passive-aggressive na komento. Ang ganda pala na mas importante ang trabaho mo kaysa sa asawa mo. Sigurado akong mas mismo ang iyong desk kaysa sa akin. Tapos, dumating na ang mga pagbisita. Si Doña Elvira ay darating sa bahay.
nang walang abiso sa anumang oras ng araw. Minsan darating siya ng 7 ng umaga habang ako ay nasa pajama pa. Minsan naman, sa gitna ng hapon, habang ako ay nagtatrabaho mula sa bahay. Mayroon siyang susi, isang susi na ibinigay ni Sebastian sa kanya nang hindi ako kinonsulta. Nanay ko yan, sabi niya nang magprotesta ako. Ito rin ang bahay niya. Dito niya ako pinalaki. May karapatan siyang pumasok kahit kailan niya gusto. Pero bahay na namin ito ngayon, argumento ko. Kailangan namin ng privacy. Nagtawa siya. Nagtawa siya sa aking mukha. Privacy mula sa aking nanay? Anong klaseng asawa ang gustong magtago ng mga bagay mula sa pamilya ng kanyang asawa? Kaya si Doña Elvira ay pumapasok kahit kailan niya gusto. Sinusuri ang lahat, binubuksan ang mga drawer ng kusina, at muling inaayos ang mga plato. Hindi ganyan mag-ayos, sabi niya habang umuiling-iling sa pagtutol. Dinadaan niya ang daliri niya sa mga muebles, naghahanap ng alikabok. Kung makakita siya ng kahit kaunting alikabok, ngungunguya siya ng labi at bubuntong hininga ng mahaba at labis. Ay, anak ko, akala ko marunong kang maglinis. Binubuksan niya ang refrigerator at kinukuha ang pagkain na inihanda ko. Inamoy niya ito, tinikman at nagpapakita ng pagkasuklam. Masyadong maalat ito, masyadong tuyo ito. Ganyan mo pinapakain ang anak ko. Ay anak ko, kung tinuruan lang kita magluto ng tama. Ngunit, hindi lahat ay isinilang na may ganoong talento. Bawat kritika ay isang maliit na hiwa. Isa lang ay hindi gaanong masakit, ngunit daan-daan sila. Libu-libong maliliit na hiwa na dahan-dahang nagpapadugo sa akin. At si Don Arturo. Si Don Arturo ay hindi kailanman nagsasalita. Umuupo siya sa sofa sa sala na parang sa kanya ang bahay. Kinukuha niya ang remote ng walang pahintulot. Nanonood siya ng balita o football o ang mga telenovela na gusto ni Doña Elvira. At kapag pinupuna ng kanyang asawa ang aking pagkain, ang aking paglilinis, ang aking pananamit, ang aking katawan, ang aking mukha, ang aking paraan ng pagsasalita, ibinabaling lang niya ang kanyang tingin sa diaryo o sa telepono o sa kahit saan maliban sa akin. Ang katahimikan na iyon ay masakit sa akin halos kasing sakit ng kanyang mga salita dahil ang kanyang katahimikan ay pagtanggap, ang kanyang katahimikan ay kasabwat, ang kanyang katahimikan ay nagsasabi sa akin na sumasang-ayon siya sa bawat insulto, sa bawat pangungutya. Si Sebastian ay palaging nasa panig nila. Palagi. Hindi mahalaga kung ano ang nangyari. Hindi niya ako kailanman ipinagtanggol. Kung nagreklamo ako tungkol sa palaging pagbisita, sasabihin niya na nag-exaggerate ako. Nanay ko yan. Gusto lang niyang tumulong. Gusto lang niyang tiyakin na maayos ka, na maayos ang bahay. Kung susubukan kong maglagay ng limitasyon, aakusahan niya ako na gusto kong paghiwalayin sila. Sobrang selfish mo. Alam mo na malapit ako sa pamilya ko nang magpakasal ka sa akin. Ngayon gusto mong pumili ako sa inyo. Dahil kung papiliin mo ako, alam mo na kung sino ang mananalo. Ang pamilya ang pinakamahalaga. O hindi ka ba tinuruan sa bahay niyo na igalang ang mga matatanda? Ang kanyang mga salita ay parang mga saksak. Bawat isa ay nakaturo, idinisenyo, upang iparamdam sa akin na may kasalanan ako. Upang iparamdam sa akin na ako ang problema. Unti-unti kong nawawalan ng koneksyon sa aking pamilya. Ang mga tawag sa aking ina ay naging mas maikli, mas bihira. Tuwing kausap ko siya, lumalabas si Doña Elvira sa silid at nakikinig o si Sebastian ay papasok at sisinyasan ako na patayin ang telepono. Nagsasalita na naman sa nanay mo, wala ka bang mas magandang gawin? Nang tanungin ako ng aking ina kung kumusta ako, nagsinungaling ako. Ayos lang ako, nanay. Ayos lang ang lahat. Mabait si Sebastian. Maganda ang trato ng pamilya niya sa akin. Sobra akong masaya. Ang mga kasinungalingan ay lumalabas sa aking bibig ng mas madali at sa bawat kasinungalingan, nararamdaman kong unti-unting namamatay ako sa loob. Ang mga kasinungalingan ay nagpatong-patong na parang mga bato sa aking dibdib na nagpapahirap sa aking huminga. Ang kontrol sa pera ay nagsimula ng banayad tulad ng lahat ng iba pa. Una ay, hayaan mo akong pamahalaan ang iyong suweldo.
para mas makapag-ipon tayo para sa bahay na bibilhin natin. Ako, natiwala, ay nagbigay sa kanya ng access sa aking account. Malaking pagkakamali, ang pinakamalaki sa aking buhay hanggang noon. Tapos, hindi mo kailangan ng credit card. Delikado ang credit, isang bitag. Bibigyan kita ng anumang kailangan mo at nawala ang aking card. Kinansela niya ng hindi sinasabi sa akin at sa huli, para saan pa ang pera? Lahat ng kailangan mo ay nasa bahay. Pagkain, damit, bubong. Ano pa ang kailangan mo? Saan mo gusto gastusin? Sa mga kalokohan. Pakiramdam ko ay nasa isang hawla ako na lalong lumiliit bawat araw. Ang mga pader ay sumasara sa paligid ko at wala akong paraan para makatakas. 1 taon at kalahati na ang nakalipas, nabuntis ako. Naaalala ko ng perpekto ang umagang iyon ng Abril. Isang Sabado, nagising ako na may pagduduwal, na may pakiramdam na tanging isang babae lamang ang makakaranas. Pumunta ako sa botika ng maaga, bumili ng pregnancy test, nagkulong sa banyo, 3 minuto na, tila walang katapusan, at pagkatapos ay nakita ko ang 2 linya. Positibo. Umiyak ako. Umiyak ako sa tuwa, sa pag-asa, sa takot. Isang sanggol. Magkakaroon ako ng sanggol. At naisip ko, sa lahat ng naiwan kong inosensya, na marahil ay magbabago ang lahat. Na ang isang sanggol ay magbubuklod muli sa amin. Na maaalala ni Sebastian ang lalaking siya noon, na mas maganda ang magiging trato ng kanyang pamilya sa akin kung bibigyan ko sila ng apo. Tumakbo ako sa silid kung saan natutulog pa si Sebastian. Ginising ko siya. Sebastian, gising. May sasabihin ako sa iyo. Umungol siya. Tumalikod. Buntis ako. Sabi ko na may malaking ngiti. Magkakaroon tayo ng sanggol. Umupo siya ng padabog sa kama. Tinitigan ako. Pinoproseso ang impormasyon at pagkatapos ay ngumiti. Talagang ngumiti siya. Niyakap niya ako. Hinalikan. Pinaiikot sa hangin. Talaga? Sigurado ka? Diyos ko, magiging magulang tayo. Sa isang sandali, isang panandaliang sandali lamang, nakita ko ang kislap ng lalaking minahal ko. Kinahapunan ding iyon. Pumunta siya upang sabihin sa kanyang mga magulang. Hiniling ko sa kanya na maghintay. Na pumunta muna kami sa doktor upang kumpirmahin, ngunit sobrang excited siya. Dali-dali siyang lumabas ng bahay. Dumating si Doña Elvira, makalipas ang 2 oras. Pumasok siya nang walang katok tulad ng dati. Kasama niya si Don Arturo at Sebastian sa likod. May dala siyang malaking bag na puno ng mga bagay. Isang apo! Bulalas niya, habang niyayakap ako ng sobrang higpit na halos hindi ako makahinga. Sa wakas, gagawa ka ng isang bagay na tama. Ang pangungusap na iyon ay dapat sanang nagbabala sa akin, ngunit masyado akong nasasabik, masyado akong umaasa. Kaya hindi ko napansin ang lason na nilalaman nito. Kinabukasan, bumalik si Doña Elvira. Sa pagkakataong ito, ay may dala siyang listahan na nakasulat sa kamay, mga panuntunan sa pagbubuntis, sabi sa itaas. Ito ay isang listahan ng 20 puntos, 20 utos, kung paano ako dapat kumilos sa susunod na 9 na buwan. Dapat kong itigil ang pagtatrabaho kaagad. Ang stress ay masama para sa sanggol at ang trabaho mo ay nagdudulot ng stress sa iyo. Dapat akong kumain lamang ng kanyang inihanda. Hindi mo alam kung ano ang mabuti para sa isang umuunlad na sanggol. Nagkaroon ako ng mga anak. Dapat akong matulog sa isang partikular na panig, magsuot ng isang partikular na damit, hindi lumabas ng mag-isa, hindi magmaneho, hindi mag-ehersisyo, hindi manood ng malungkot na pelikula, hindi makinig ng malakas na musika. Ngayon ay dala mo ang aking apo, sabi niya, habang mahigpit na hinahawakan ang aking baba. Pinipilit akong tingnan siya sa mga mata. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa aking balat. Hindi ka na lang ikaw. Ikaw ang ina ng isang Mendoza, at ang mga Mendoza ay nag-iingat. Ang mga Mendoza ay kumikilos ng maayos. Ang mga Mendoza ay sumusunod. Sinubukan kong magprotesta. Sinubukan kong sabihin sa kanya na ang aking pagbubuntis ay bagay sa akin at kay Sebastian. Ngunit si Sebastian ay nandoon, nakatingin sa akin na may babala sa kanyang mga mata. Makinig ka sa nanay ko, sabi niya.
Alam niya ang ginagawa niya. Nagpalaki siya ng 2 malusog na anak. Ano ang alam mo tungkol sa pagbubuntis? Kaya sumunod ako bilang isang hangal, bilang isang duwag. Sumunod ako, nag-resign ako sa aking trabaho. Pinakiusapan ako ng aking boss na manatili. Nag-alok siya ng bayad na maternity leave, flexible na schedule. Ngunit sinabi ni Sebastian, hindi. At sumunod ako. Nagsimulang dumating si Doña Elvira araw-araw ng 8 ng umaga na may pagkain, walang lasa na oatmeal, walang alat na sabaw, mga prutas na hiniwa sa partikular na hugis. Umuupo ako sa mesa ng sarili kong kusina at tinitingnan akong kumain ng mas mabagal. Nguyain ng mabuti, hindi ganoon karami. Labis kang tataba. Kung susubukan kong kumain ng ibang bagay, aagawin niya ang plato. Literal na inagaw niya ito mula sa aking mga kamay. Masyadong maalat ito. May taba ito. Gusto mo bang ipanganak ang iyong sanggol na may sakit? Lumipas ang mga buwan sa isang ulap ng kontrol at pagpapahiya. Pakiramdam ko ay isa akong incubator. Hindi na ako isang tao. Ako ay isa na lamang sisidlan para sa mahalagang apo ng mga Mendoza. At pagkatapos, 1 linggo ng Hulyo, 3 buwan matapos kong malaman ang pagbubuntis, nawala ang sanggol. Naglilinis ako ng sala. Sinabi ni Doña Elvira na darating siya para maghapunan at kailangan malinis ang bahay. Wala si Sebastian. Lumabas siya kasama ang kanyang ama para manood ng laro. Mag-isa ako, nagba-vacuum, nang maramdaman ko ang sakit. Isang matalas, matalim na sakit na pumutol sa aking hininga. Pagkatapos ay dumating ang basa, ang dugo, ang takot. Tiningnan ko ang aking mga binti at nakita kong dumadaloy ang dugo. Sobrang daming dugo, masyadong maraming dugo. Sumigaw ako. Tinawag si Sebastian. Hindi siya sumasagot. Nag-text ako sa kanya. Wala. Tinawagan ko si Doña Elvira. Hindi rin siya sumasagot. Nag-iisa ako. Ganap na nag-iisa. Tumawag ako ng ambulansya na may nanginginig na mga kamay na halos hindi ko madayal ang mga numero. Tulong, sabi ko sa kanila. Buntis ako at dinudugo. Pakiusap, tulong. Dinala ako sa ospital. Ang doktor na nag-asikaso sa akin ay isang batang babae na may mabait na mata. Nag-ultrasound siya sa akin. Nakita ko ang screen. Nakita ko ang maliit na tuldok na dati kong sanggol. Hindi na ito gumagalaw. Wala nang tibok ng puso. Paumanhin. Sabi ng doktor habang hinahawakan ang aking kamay. Ito ay isang spontaneous abortion. Mas karaniwan ito kaysa sa iniisip ng mga tao. Isa sa 4 na babae ang nakakaranas nito. Hindi mo kasalanan, nangyayari ang mga bagay na ito. Ngunit nang dumating si Sebastian pagkalipas ng 3 oras kasama ang kanyang mga magulang, hindi ganoon ang nakita ni Doña Elvira. Pumasok siya sa silid ng ospital na parang bagyo. Ano ang ginawa mo? Sigaw niya sa akin. Pula ang kanyang mukha sa galit. Ano ang ginagawa mo? Bakit ka naglilinis? Bakit ka nakatayo? Sinabi ko sa iyo na mag-ingat ka. Sinabi ko sa iyo na huwag kang magpapakapagod. Pinatay mo ang aking apo dahil sa kapabayaan, dahil sa katigasan ng ulo, dahil sa kawalang silbi. Ang mga salita ay mas matindi pa sa anumang pisikal na sampal. Lumiliit ako sa kama ng ospital, sinusubukang mawala. Ma'am, sabi ng doktor sa matatag na tinig. Hinihiling ko na umalis kayo. Ginugulo niyo ang aking pasyente. Ang spontaneous abortion ay hindi sanhi ng pisikal na aktibidad. Ito ay isang chromosomal failure. Walang anumang magagawa siya upang maiwasan ito. Ngunit hindi nakikinig si Doña Elvira. Patuloy siyang sumisigaw. Si Don Arturo ay nasa likod niya, nakatingin sa sahig tulad ng dati. At si Sebastian. Si Sebastian ay nakatingin sa akin na may nag-aakusa na mga mata, na parang talagang naniniwala siya na pinatay ko ang kanyang anak, na parang kasalanan ko. Noong gabing iyon, nag-iisa, sa kama ng ospital, nasaktan ako ng husto. Umiyak ako hanggang sa maubos ang aking luha. Umiyak ako para sa aking nawalang sanggol, para sa aking nawalang buhay, para sa babaeng ako, noon, at wala na. Pagkatapos noon, lalong lumala ang lahat. Kung noon ay masama, ngayon ay hindi na maagwanta. Tinrato ako ni Doña Elvira na parang kriminal,
mamamatay tao. Bumubulong siya habang dumadaan sa akin. Pinatay mo ang aking apo. Hindi kita mapapatawad. Hindi na nga ako tiningnan ni Don Arturo. Kapag pumasok ako sa isang silid, lumalabas siya na parang kinapopoutan niya ako. At si Sebastian ay naging isang estranghero. Isang malamig na estranghero na tahimik akong sinisisi araw-araw. Hindi na kami magkasama natutulog. Lumipat siya sa guest room. Hindi na kami magkasama kumakain. Umuuwi siya ng gabi. Kumakain ng hapunan kasama ang kanyang mga magulang at bumabalik para matulog. Ang mga pagbisita ni Doña Elvira ay naging araw-araw, tuloy-tuloy, nakakabigat. Hindi na siya kumakatok sa pinto. Mayroon siyang susi at ginagamit niya ito ng walang abiso. Pumasok siya anumang oras, ng 6 ng umaga, tanghali, 10 ng gabi. Inililipat niya ang mga gamit. Itinapon ang aking pagkain sa basura at siya ang nagluluto. Kailangan mong gumaling, sabi niya. Kailangan mong subukan ulit. Kailangan mong bigyan ako ng isa pang apo. Ngunit sa pagkakataong ito ay gagawin mo ng tama ang mga bagay. Sa pagkakataong ito ay susunod ka. Gusto kong umalis. Diyos ko, gaano ko gustong umalis. Gusto kong iempake ang aking mga gamit sa hating gabi at tumakbo. Sumakay ng taxi patungo sa airport, lumipad sa Monterrey, umiyak sa mga bisig ng aking ina, ngunit wala akong pera, wala ni isang kusing, walang laman ang aking account. Kinokontrol ni Sebastian ang lahat. Wala akong cards, wala akong ipon, wala akong anuman. Ang aking pamilya ay 600 kilometers ang layo. Ang aking mga kaibigan sa Monterrey ay mahigit 1 taon nang walang balita sa akin. Binlock ko sila sa social media dahil sinabi ni Sebastian na masyado akong nag-aaksaya ng oras sa telepono. Ang pagkakaibigan ay para sa mga dalaga, sabi niya sa akin. May pamilya ka na, hindi mo na kailangan ng iba. Nakulong ako ng lubusan, ganap na nakulong, tulad ng isang hayop sa isang hawla, at ang hawla ay lumiliit bawat araw. At pagkatapos, dumating ang ika-27 ng Enero, isang Martes, ang araw na magbabago ang lahat, ang araw na itutulak nila ako sa hagdan. At ang aking buhay ay mahahati sa dalawa. Maaga nang dumating si Doña Elvira noong umagang iyon. 7:00 pa lang nang marinig ko ang susi sa kandado. Nakapajama pa ako. Kakagising ko lang. Nasa silid ako at naglalagay ng damit nang marinig ko siyang pumasok. Umalis na si Sebastian para magtrabaho. Narinig ko siyang binuksan ang aparador sa master's bedroom. Narinig ko ang pagbukas ng mga drawer. Nangingialam siya sa aking mga gamit tulad ng dati. Pinigilan ko siya. Humingi ako na huwag niyang galawin ang aking mga gamit at nakita ko siyang hawak ang bago kong damit. Isang simpleng asul na damit. Maganda. Binili ko ito noong nakaraang linggo. Gamit ang perang lihim kong inipon mula sa huli kong aguinaldo. Noong nakaraang taon, nagtago ako ng 200 pesos dito, 300 doon. Maliliit na halaga na hindi mapapansin ni Sebastian. Inabot ako ng ilang buwan upang makapag-ipon ng sapat para sa damit na iyon. Ito ay isang maliit na pagsuway, isang maliit na patunay na buhay pa ako. Saan mo nakuha ang pera para dito? Sigaw niya habang ipinupukpok ang damit na parang ebidensya ng isang hindi mapapatawad na krimen. Pula ang kanyang mukha, namumugto sa galit. Nagnanakaw ka ba ng pera sa anak ko? Ganyan mo ba siya binabayaran sa lahat ng ginagawa niya para sa iyo? Ganyan mo ba siya pinapasalamatan sa pagsuporta niya sa iyo? Sa pagbibigay sa iyo ng bubong? Sa pagpapakain sa iyo? Pera ko yan. Sabi ko na sinusubukang manatiling kalmado, ngunit nanginginig ang aking boses. Inipon ko yan mula sa aking aguinaldo. May karapatan akong bilhan ang sarili ko ng kung ano-ano paminsan-minsan. Pera mo? Nagtawa siya. Ito ay isang kakilakilabot. Malupit na tawa. Dito walang pera mo. Lahat ay sa anak ko. Ang bahay na ito ay sa anak ko. Ang pagkain na kinakain mo ay sa anak ko. Ang hangin na nilalanghap mo ay sa anak ko. Wala ka. Ikaw ay isang taong sinusuportahan. Isang walang silbi na hindi man lang makapagbigay ng anak. Nandoon din si Don Arturo. Sumama rin siya dahil inanyayahan siya ni Sebastian na mag-almusal bago pumasok sa trabaho. Naiwan siya pagkatapos umalis ni Sebastian. Nandoon kaming dalawa sa pasilyo ng ikalawang palapag.
malapit sa hagdanan. Sinubukan kong ipaliwanag. Sinubukan kong manatiling kalmado. Isang damit lang yan. Wala akong ginawang masama. Pera ko yan. Ang aking aguinaldo mula sa 1 taon na ang nakalipas. Ngunit ayaw niyang makinig. Patuloy siyang sumisigaw, palapit ng palapit sa akin. Lalong nagiging agresibo. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada lang mula sa akin. Nararamdaman ko ang kanyang mainit na hininga. Nakikita ko ang ugat na lumalabas sa kanyang leeg. Ikaw ay isang magnanakaw, isang taong sinusuportahan, isang walang silbi, isang sinumang pumasok sa pamilyang ito para makinabang. Humakbang ako paatras, sinusubukang lumayo sa kanya. Naramdaman ko ang pader sa aking likod. Wala akong mapupuntahan. Na-corner ako sa pagitan ni Doña Elvira at ng pader, at pagkatapos ay inabot niya ang kanyang mga kamay. Nakita ko itong papalapit. Nakita ko ang kanyang mga kamay na lumalapit. Nakita ko ang galit sa kanyang mga mata, at wala akong nagawa para pigilan siya. Itinulak niya ako. Hindi ito isang banayad na tulak. Ito ay buong lakas, sa lahat ng kanyang naipong galit sa loob ng maraming taon. Naramdaman ko ang kanyang mga kamay sa aking dibdib. Itinutulak ng marahas. Wala nang ginawa si Don Arturo para pigilan siya. Nagmasid lang siya. Naging tahimik lang siyang saksi, tulad ng dati. Nawalan ako ng balanse. Naramdaman ko ang kawalan sa likod ko. Hindi na pader, kundi hagdanan. Ang unang baitang ay tumama sa aking likod. Pagkatapos ay ang pangalawa, ang pangatlo. Hindi ko mapigilan. Gumulong ako, gumulong ng walang kontrol. Ang aking ulo ay tumama sa pader. Ang aking braso ay napilipit sa ilalim ng aking katawan. Ang tunog ng buto na nabali ay tuyo, malinaw, nakakatakot tulad ng pagkabali ng isang tuyong sanga. Umikot ang mundo. Nakita ko ang bubong. Nakita ko ang hagdanan. Nakita ko ang kanilang mga mukha na nakatingin sa akin mula sa itaas. At pagkatapos ay sakit na lang ang lahat, purong nakakabulag na sakit na kumuha ng aking hininga. Nakahiga ako sa paanan ng hagdanan. Hindi makagalaw. Ang aking kaliwang braso ay nasa isang ganap na abnormal na posisyon. Nakikita ko ang buto na dumidikit sa balat. Ang dugo ay umaagos mula sa hiwa sa aking noo. Ang sakit ay napakatindi na hindi ko man lang makasigaw. Ngumungungoy lang ako, humihinga ng maikli. Dahan-dahang bumaba si Doña Elvira sa hagdanan, hakbang-hakbang kasama si Don Arturo sa likod niya. Tumayo sila doon sa ibabaw ko. Tinitingnan ako na parang basura. Tingnan mo ang ginawa mo, sabi niya sa akin sa malamig na tinig. Walang emosyon. Tingnan mo kung paano ka nahulog. Ang tanga mo. Palagi kang tanga. Kaya nawala mo ang aking apo. Kaya wala kang magawang tama. Itinulak mo ako. Nasabi ko sa gitna ng sakit na pumutol sa aking hininga. Bawat salita ay isang paghihirap. Itinulak mo ako. Nakita ni Don Arturo. Itinulak mo ako. Yumuko siya sa tabi ko. Napakalapit ng kanyang mukha na makikita ko ang kanyang mga kulubot. Itinulak kita? Sabi niya na may maliit, masamang ngiti. Hindi, mahal ko. Ikaw ang nahulog, nadapa ka sa sarili mong mga paa na tanga. Nakita namin ni Don Arturo ang lahat, di ba? Arturo, tumango si Don Arturo. Hindi man lang siya tumingin sa aking mga mata. Tumango lang siya, pinatutunayan ang kasinungalingan. At kapag dumating si Sebastian, patuloy ni Doña Elvira, sasabihin namin sa kanya, eksakto yan, na nahulog ka ng mag-isa, na kami ay mga saksi, na ikaw ay isang tanga, na hindi man lang makababa ng hagdan nang hindi nasasaktan. Sinubukan kong gumalaw, sinubukan kong bumangon, ngunit sobrang sakit ng braso ko. Sumigaw ako ng tulong, at sa sandaling iyon, nakahiga sa sahig, dinudugo, may bali ang braso, na may pusong durog, gumawa ako ng desisyon. Hindi ko alam kung paano, hindi ko alam kung kailan, ngunit sa anumang paraan ay makakalabas ako doon. Sa anumang paraan ay babayaran nila ito. Sa anumang paraan ay magiging malaya ako o mamamatay sa pagsubok. Hindi ko alam kung gaano katagal ako nakahiga doon. Maaaring minuto o oras. Ang sakit sa braso ay nagpapanatili sa akin.
Sa bingit ng kamalayan, bawat hininga ay isang paghihirap. Nararamdaman ko ang dugo na dumadaloy sa aking noo. Mainit at malagkit, tumutulo sa sahig na kahoy na nilinis ko kahapon lang. Lumipat na si Doña Elvira at Don Arturo sa sala. Naririnig ko silang nag-uusap, ng mahina, nagpaplano, nagbabalangkas ng kanilang bersyon ng mga pangyayari. Paminsan-minsan ay sumisilip siya upang tingnan ako, upang tiyakin na nandoon pa rin ako, walang galaw, talunan. Dapat nating tawagan ng ambulansya. Narinig kong sabi ni Don Arturo. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko siyang magsalita noong umagang iyon. Ang kanyang boses ay tila nag-aalala, ngunit hindi para sa akin. Nag-aalala siya para sa kanila. Para sa mga kahihinatnan. Hindi pa, sagot ni Doña Elvira na may lamig na siyang kanyang katangian. Dapat munang dumating si Sebastian. Kailangan kong makita niya ito. Na makita niya kung paano nahulog ang kanyang tangang asawa sa hagdan. Na makita niya ang gulo na siya. Pumikit ako, patuloy ang pag-agos ng luha, bagaman wala na akong lakas para humikbi. Naisip ko ang aking ina, kung paano niya ako binalaan, kung paano niya naramdaman sa puso ng isang ina na may masamang mangyayari. Palaging tama ang nanay ko, palagi. Naisip kong tawagan siya. Ngunit nasa taas ang aking telepono sa silid. Gayunpaman, ano ang sasabihin ko sa kanya? Paano ko ipapaliwanag na pinayagan kong gawin nila ako nito? Sa babaeng ito na wasak, nakahiga sa sahig, sa awa ng kanyang mga umaapi. Ang tunog ng pagbukas ng pangunahing pinto ay naglabas sa akin sa aking iniisip. Nakabalik na si Sebastian. Narinig ko ang kanyang boses na nalilito. Nanay, tatay, bakit nandito pa kayo? Akala ko umalis na kayo. Ay, anak, sabi ni Doña Elvira na may boses na hindi ko pa kailanman narinig mula sa kanya. Isang boses ng peking pag-aalala, ng perpektong pagganap. Mabuti at dumating ka. May nangyari na masama. Ang asawa mo ay nahulog sa hagdan. Narinig ko ang kanyang mga yabag na mabilis na lumalapit. Nakita ko siyang lumitaw sa aking paningin. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkagulat, ngunit hindi ang pagkagulat na may pag-aalala na inaasahan ko. Ito ay pagkagulat na may halo pang iba, pagkainis, iritasyon. Ano ang nangyari? Tanong niya, habang nakatingin sa akin mula sa itaas, nang hindi yumuyuko, nang hindi ako hinahawakan. Nandito kami, ang iyong ama at ako. Nagsimula si Doña Elvira sa kanyang isinagawang salaysay. Dumating ako para dalhan ka ng mga paborito mong cookies para sa almusal. Siya ay nasa taas at ginagawa kong ano. Narinig namin siyang sumigaw at nang lumabas kami sa pasilyo, nakita namin siyang nahulog. Gumulong siya sa buong hagdanan. Tila siya nadapa sa kung ano. Alam mo naman kung gaano siya kapabayaan. Itinulak mo ako, nasabi ko, bagaman ang aking boses ay lumabas na isang bulong na paos. Sebastian. Itinulak niya ako. Nandoon silang dalawa. Itinulak niya ako ng dalawang kamay. Tiningnan ako ni Sebastian. Nagkaroon ng isang sandali, isang segundo lang kung saan naisip ko na marahil ay maniniwala siya sa akin, na marahil ay makikita niya ang katotohanan sa aking mga mata, na marahil sa wakas ay kakampi siya sa akin. Ngunit ang sandaling iyon ay nawala ng mabilis. Itinulak ka ng nanay ko, sabi niya na may maikling tawa. Hindi makapaniwala. Ang nanay ko? Nakikinig ka ba sa iyong sarili? Palagi mong sinisisi ang iba sa iyong mga pagkakamali. Palagi kang biktima, di ba? Sebastian, pakiusap. Nagmakaawa ako. Ang sakit ay sobrang tindi na halos hindi ako makapagsalita. Tingnan mo ang aking braso. Pakiusap. Kailangan kong pumunta sa ospital. Tiningnan niya ang aking braso. Nakita ko kung paano namutla ang kanyang mukha nang makita ang abnormal na anggulo, ang buto na dumidikit sa balat, ang pamamaga na nagsisimula ng bumuo. Sa isang sandali naisip ko na magre-react siya, nalilitaw ang kanyang pagkatao. Kasalanan mo ito, sabi niya sa huli. Ang kanyang mga salita ay bumagsak sa akin na parang mga bato. Kung hindi ka lang sana ganoon katanga, wala sana sa mga ito ang nangyari. Palagi kang nagdudulot ng problema. Palagi mong pinag-aalala ang aking pamilya. Nawalan ako ng hininga.
Hindi dahil sa pisikal na sakit, kundi dahil sa sakit na marinig ang aking asawa, ang lalaking nangakong mamahalin at poprotektahan ako. Nasisihin ako sa pagiging biktima ng pang-aabuso ng kanyang ina. Sebastian, sabi ni Don Arturo na may tensyon sa boses. Sa tingin ko dapat nating dalhin siya sa ospital. Mukhang masama ang braso na iyan. Ngayon ka nag-aalala? Gusto kong isigaw sa kanya. Ngayon na nangyari na ang pinsala. Nasaan ka nang itinulak ako ng asawa mo? Bakit hindi mo siya pinigilan? Ngunit wala akong lakas para sumigaw. Halos wala akong lakas para huminga. Buntong hininga si Sebastian na parang napakalaking abala ito para sa kanya. Sige, dadalhin ko siya sa ospital. Ngunit pagkatapos ay magkakaroon tayo ng seryosong usapan tungkol sa iyong kapabayaan at kung paano nakakaapekto ang iyong mga aksyon sa buong pamilya. Hindi siya tumawag ng ambulansya. Pinabayaan niya akong bumangon mag-isa. Sinubukan kong bumangon gamit ang aking kanang braso, ngunit ang sakit sa kaliwa ay sobrang tindi na halos mahimatay ako. Sumigaw ako. Hindi ko ito maiwasan. Huwag kang maging dramatiko, sabi ni Sebastian nang may kawalan ng pasensya. Masakit yan dahil mali ang iyong galaw. Kung nanatili ka lang sana na naghihintay sa akin sa halip na subukang agawin ng atensyon. Pinagmamasdan ako ni Doña Elvira ng kanyang malamig, mapagkalkula na mga mata. Nagtagumpay na naman siya. Palagi siyang nagtatagumpay. Nakatingin si Don Arturo sa ibang direksyon tulad ng dati. Kasabwat sa pamamagitan ng pagpapabaya, duwag sa pamamagitan ng pagpili. Sa huli ay nakabangon ako sa tulong ni Sebastian, na humawak sa akin sa magandang braso ng mas mahigpit kaysa sa kinakailangan. Bawat hakbang patungo sa pinto ay isang pagpapahirap. Bawat galaw ay nagpapadala ng alon ng sakit mula sa aking bali na braso patungo sa buong katawan ko. Sebastian, sabi ni Doña Elvira bago kami umalis. Tawagan mo ako mula sa ospital. Gusto kong malaman kung kumusta siya. Sa kabila ng lahat, siya ang aking manugang. Ang pamilya ay nag-aalaga sa pamilya. Ang tapang ng babaeng iyon. Kakapigil lang niya ako sa hagdan at ngayon ay nagpapanggap siyang nag-aalala. At ang pinakamasama ay naniniwala si Sebastian sa kanya. O mas masahol pa. Alam niya ang katotohanan at pinipili niyang baliwalain ito. Ang daan patungong ospital ay impyerno. Masyadong mabilis magmaneho si Sebastian. Nililiko ng bigla sa bawat kurbada, biglang preno sa bawat traffic light. Bawat galaw ng sasakyan ay nagpapailing sa aking braso at ang sakit ay nagpapalabas ng mga unggol na sinisikap kong pigilin. Maaari mo bang itigil ang pagrereklamo? Sabi niya matapos ang ikatlong unggol. Naiintindihan ko na masakit. Hindi mo kailangang maging dramatiko sa bawat segundo. Hindi ako sumagot. Wala na akong enerhiya para ipagtanggol ang sarili ko. Gusto ko lang makarating sa ospital. Bigyan ako ng gamot para sa sakit. Ayusin ang aking braso. Gusto ko lang matapos na ang lahat ng ito. Dumating kami sa emergency room ng civil hospital bandang tanghali. Tinulungan ako ni Sebastian na bumaba ng sasakyan. Ngunit pagpasok pa lang namin sa ospital, nagbago ang kanyang ugali. Sa harap ng mga nurse at doktor, naging mapag-alala siyang asawa. Hinawakan niya ang aking kamay, ang sa magandang braso. Nagsalita siya ng mahina. Humingi ng tulong ng may pagmamadali. Nahulog ang asawa ko sa hagdan, sabi niya sa nurse sa admission. Masama ang kanyang braso. Pakiusap, tulungan niyo siya. Isinakay ako sa wheelchair at dinala sa isang evaluation room. Isang batang doktor ang pumasok pagkatapos. Siya ang parehong doktor na nag-asikaso sa akin nang mawalan ako ng sanggol, si Doktora Ramirez. Agad kong nakilala ang kanyang mabait na mga mata. Nakilala rin niya ako. Nakita ko kung paano nagbago ang kanyang ekspresyon, kung paano bahagyang sumimangot ang kanyang mga mata. Ginang Mendoza, sabi niya ng propesyonal. Ano ang nangyari sa iyo? Nahulog siya sa hagdan, sagot ni Sebastian, bago pa ako makapagbukas ng bibig. Noong umaga, gumulong siya mula sa ikalawang palapag. Wala ako sa bahay, ngunit nakita siya ng aking nanay at tatay na nahulog. Sabi niya, nadapa raw siya sa kung ano. Tinitigan ako ni Doktora Ramirez.
Ginang Mendoza, ganyan ba talaga ang nangyari? Binuksan ko ang aking bibig. Handa na ang mga salita para lumabas. Itinulak ako ng kanyang ina. Sinaktan niya ako. Hindi ito aksidente. Ngunit pagkatapos ay nakita ko si Sebastian na nakatingin sa akin. Nakita ko ang babala sa kanyang mga mata. Nakita ko ang tahimik na banta at natakot ako. Oo, bulong ko. Nadapa ako. Nahulog ako. Hindi tila kumbinsido si Doktora Ramirez, ngunit hindi siya nagpumilit. Hindi pa. Ayos lang. Magpapa-x-ray tayo. Sir, maaari po ba kayong maghintay sa labas sandali? Sumimangot si Sebastian. Ako ang kanyang asawa. Dapat akong manatili. Protokol ng ospital, sabi ng doktor sa matatag na tinig. Ilang minuto lang, nag-aatubili. Lumabas si Sebastian. Nang masara ang pinto, lumapit sa akin si Doktora Ramirez. Nagsalita siya ng mahina, madalian. Mariana, ano ba talaga ang nangyayari? Ito ang pangalawang pagkakataon na nakita kita rito sa loob ng mas mababa sa dasalang taon. Una ang pagkalaglag ng sanggol, ngayon ito. At noong huli, naaalala ko na sinigawan ka ng biyenan mo. Sinisisi ka. Nakita ko ang mga pasa sa iyong mga braso na hindi mo nabanggit. Nagsimulang bumuhos muli ang luha. Hindi ko mapigilan. Doktora, hindi ko kaya. May nanakit ba sa iyo? Ang asawa mo? Mayroon ba sa iyong pamilya? Ang kanyang ina. Sabi ko sa huli. Ang mga salita ay lumabas na parang agos. Itinulak ako ng kanyang ina. Nakita ito ng kanyang ama at wala siyang ginawa. At si Sebastian, hindi siya naniniwala sa akin. Hindi siya kailanman naniniwala sa akin. Palagi siyang nasa panig nila. Palagi. Dahan-dahang tumango si Doktora Ramirez. Mariana, ito ay domestic violence, family abuse. May mga protocol para dito. Matutulungan kita. Hindi, sabi ko ng mabilis. Ang takot ay bumangon sa aking dibdib. Hindi ka maaaring magsalita. Kung sasabihin mo kay Sebastian na kinausap kita, mas magiging masama ang lahat. Palagi itong mas masama kapag sinubukan kong ipagtanggol ang sarili ko. Makinig ka sa akin, sabi niya habang hinahawakan ang aking malusog na kamay. Magpapa-x-ray tayo. Idadokumento natin ang lahat, bawat pinsala, bawat pasa, bawat marka. Isusulat ko sa iyong record, eksakto ang sinabi mo sa akin, at i-activate ko ang isang espesyal na protocol. Nagtitiwala ka ba sa akin? Hindi ko alam kung magtitiwala ako, hindi ko alam kung makakapagtiwala ako sa sinuman, ngunit sobrang pagod ako, sobrang wasak, sobrang desperado. Kaya tumango ako. Ang sumunod na mga oras ay isang ulap ng sakit at medikal na pamamaraan. Ipinakita ng mga x-ray ang isang komplikadong bali ng humerus. Bali ang buto sa dalawang lugar. Kailangan ko ng operasyon, kailangan ko ng mga plate at tornilyo, kailangan kong manatili sa ospital. Nang ipaliwanag ito ni Doktora Ramirez kay Sebastian, nakita kong naging matigas ang kanyang mukha. Naka-confine? Gaano katagal? Hindi bababa sa 3 o 4 na araw. Posibleng 5. Depende kung paano gumaling pagkatapos ng operasyon. Kalokohan ito, bulong ni Sebastian. Lahat ng ito ay dahil sa pagiging pabaya. Hindi siya pinansin ni Doktora Ramirez. Magaganap ang operasyon ngayong hapon. Kailangan nating kumilos ng mabilis upang maiwasan ang permanenteng pinsala sa mga nerbiyos. May gusto ka bang tawagan, Ginang Mendoza? Mayroon ka bang kamag-anak? Ang nanay ko. Gusto kong tawagan ang nanay ko, ngunit nasa bahay ang aking telepono. Maaari mo ba akong pahiramin ng telepono? Tanong ko sa doktor. Hindi, sabi ni Sebastian ng matatag. Hindi mo kailangan mag-alala sa iyong pamilya dahil dito. Sapat na ang problema ng nanay mo. Nandito ako. Ako ang iyong pamilya. Tiningnan ako ni Doktora Ramirez. Umiling ako ng bahagya. Naintindihan niya. Ayos lang, sabi niya. Ihahanda ka namin para sa operasyon. Pagkatapos ay dinala ako sa isang silid. Binigyan ako ng hospital gown. Isang nurse ang pumasok upang maglagay ng intravenous line sa akin. Nanatili si Sebastian ng ilang sandali na tumatawag sa telepono. Nagrereklamo sa kung sino man ang nasa kabilang linya tungkol sa kung gaano kaabala ang lahat ng ito. Sa huli, pagkatapos ng 1 oras, tumayo siya. Kailangan kong magtrabaho, anunsyo niya.
Hindi ako maaaring umupo dito buong araw. Magkikita tayo pagkatapos ng operasyon. Sebastian, nagsimula ako. Ano? Tanong niya nang may kawalan ng pasensya. Wala, sabi ko. Wala nang silbi ang hilingin sa kanya na manatili. Wala nang silbi ang hilingin sa kanya ng anuman. Umalis siya at naiwan ako mag-isa sa silid ng ospital. Naghihintay na dalhin ako sa operasyon na may pisikal na sakit sa aking braso at isang mas malaking sakit sa kaluluwa. Bumalik si Doktora Ramirez 1 oras pagkatapos. May kasama siyang ibang babae. Mariana, siya si Attorney Torres. Siya ang social worker ng ospital. Gusto kong kausapin mo siya. Doktora, hindi ako. Nagsimula akong magprotesta. Pakiusap, sabi ni Doktora Ramirez. Makinig ka lang sa kanya. Hindi mo kailangang magpasya ngayon. Makinig ka lang. Umupo si Attorney Torres sa tabi ng aking kama. Siya ay isang babae na halos 50 anyos na may ubani na buhok at mga matang nakakita ng sobrang pagdurusa. Mariana, sinabi sa akin ni Doktora Ramirez ang iyong sitwasyon. Alam kong natatakot ka. Alam kong marahil ay iniisip mo na walang labasan. Ngunit mayroon. Hindi mo naiintindihan, sabi ko sa mahinang tinig. Wala akong pera. Wala akong paraan para umalis. Malayo ang aking pamilya. May mga shelter, sabi ni Attorney Torres. May mga organisasyon na tumutulong sa mga babae sa iyong sitwasyon. Makakakuha ka ng restraining order. Makakapagdiborsyo ka. Makakapagpatayo ka ng iyong buhay. Hindi niya ako hahayaan umalis, bulong ko. Hindi ako hahayaan ng kanyang pamilya umalis. Mahahanap nila ako at mas magiging masama. Kaya mayroong legal na sistema. Kaya mayroong mga restraining order. Kaya idinodokumento namin ang lahat. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa aking kamay. Mariana, alam kong nakakatakot. Alam kong pakiramdam mo ay wala kang magawa, ngunit hindi. Mayroon kang mas malaking kapangyarihan kaysa sa iyong iniisip. Kailangan mo lang magpasya na gamitin ito. Umiyak ako. Umiyak ako tulad ng hindi ko pa nagagawa sa loob ng maraming buwan. Umiyak ako para sa lahat ng nawala sa akin. Para sa lahat ng kinuha sa akin. Para sa babaeng ako noon at wala na. Pag-isipan mo, sabi ni Attorney Torres habang naglalagay ng card sa mesa sa tabi ng aking kama. Narito ang aking numero. Magiging available ako kapag handa ka na. At samantala, kami ni Doktora Ramirez ay tiyakin na ang lahat ay naidokumento. Bawat palo, bawat pagkahulog, bawat aksidente, lahat ay ire-record. Umalis sila. Naiwan ako mag-isa sa aking mga iniisip, sa aking mga takot, sa aking mga desisyon. Dinala ako sa operasyon ng 4 ng hapon. Ang huling naaalala ko bago ako dalhin ng anesthesia ay ang mukha ni Doktora Ramirez na nakatingin sa akin mula sa itaas. Magiging maayos ang lahat, Mariana, sabi niya. Pinapangako ko. Nang magising ako, gabi na. Masakit ang aking braso, ngunit ito ay isang mababang sakit, kontrolado ng mga gamot. Nababalot ako ng benda at splint. Nahihilo ako, nalilito. Wala si Sebastian doon. Wala rin si Doña Elvira. Wala rin si Don Arturo. Nag-iisa ako. Isang nurse ang pumasok upang suriin ang aking vital signs. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong niya nang may kabaitan. Masakit. Umamin ako. Normal lang yan. Nagtagumpay ang operasyon. Darating si Doktora Ramirez bukas ng umaga upang ipaliwanag ang lahat. Huminto siya. Kailangan mo bang tawagan ng sinuman? Mayroon ka bang kamag-anak? Ang asawa ko. Nagsimula akong magsalita. Umalis ang asawa mo, ilang oras na ang nakalipas. Sabi niya babalik siya bukas. Hindi na nagsalita ang nurse. Ngunit nakita ko ang paghuhusga sa kanyang mga mata. Alam niya. Sa ilang paraan alam niyang may mali. Maari ba? Maari mo ba akong pahiramin ng telepono? Tanong ko, para lang makatawag ng mabilis. Tiningnan niya ako sandali. Sinusuri. Pagkatapos ay tumango siya. Sige, kukuha ako ng isa para sa iyo. Pagkalipas ng 5 minuto, mayroon akong telepono sa aking kamay. Sa nanginginig na mga daliri,
Diniyal ko ang numero ng aking ina. Isang numero na kabisado ko na ilang libong beses kong dinayal sa buhay ko. Ngunit sa huling mga taon ay lalo kong hindi nagagamit. Isang beses itong tumunog, 2 beses, 3 beses, at pagkatapos ay narinig ko ang kanyang boses. "Hello," sabi ko, at bumalik ang aking boses. "Mariana, ikaw ba yan? Ano ang nangyayari? Ayos ka lang ba, nanay? Nasa ospital ako." Narinig ko ang kanyang hiyaw. "Ano? Ano ang nangyari? Nasaan ka?" "Sa Guadalajara, sa Civil Hospital." "Nanay, tama ka. Tama ka sa lahat. Kailangan ko ng tulong. Darating ako." Sabi niya agad. Nagbago ang kanyang boses. Naging matatag, determinado. Ang boses ng isang ina na pinoprotektahan ang kanyang anak. "Huwag kang gumalaw. Huwag kang makipag-usap sa sinuman. Aalis na ako ngayon. Darating ako bukas ng umaga. Naririnig mo ba ako? Magtiis ka. Pupunta ako para sa iyo." Nag-hang up ako at ibinalik ang telepono sa nurse. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang isang bagay na katulad ng pag-asa. Darating ang nanay ko. Alam niya kung ano ang gagawin. Tutulungan niya ako. Noong gabing iyon, natutulog ako ng paunti-unti, nagigising sa sakit, sa mga bangungot, sa takot. Tuwing naririnig ko ang mga yabag sa pasilyo, tumitigas ang aking katawan. Si Sebastian iyon. Si Doña Elvira na dumating upang tapusin ang kanyang sinimulan. Ngunit hindi sila dumating noong gabing iyon. Hindi sila dumating. Maaga nang dumating si Doktora Ramirez kinabukasan. "Kumusta ang pakiramdam mo?" tanong niya. "Masakit, natatakot," umamin ako. "Naging perpekto ang operasyon. Naglagay kami ng plate at 6 na tornilyo. Magaling na ang braso, ngunit kakailanganin mo ng physical therapy pagkatapos." "At Mariana," huminto siya. "Kailangan mong makita ang isang bagay." Kinuha niya ang isang tablet at ipinakita sa akin ang mga larawan. Mga larawan ng aking bali na braso. Mga larawan ng mga pasa sa aking mga tadyang na hindi ko man lang napansin. Mga larawan ng mga lumang marka sa aking mga braso, sa aking mga binti, mga pasa mula sa mga araw, linggo, buwan na ang nakakaraan. "Dinokumento ko ang lahat," sabi niya. "Lahat ng nakita ko, lahat ay nasa iyong medical na record." At sumulat ako ng detalyadong tala ng ating pag-uusap kahapon tungkol sa kung paano ka itinulak ng iyong biyenan, tungkol sa pattern ng pang-aabuso. "Bakit?" tanong ko. "Dahil kapag handa ka na, kapag nagpasya kang tumakas, kakailanganin mo ng ebidensya. At ngayon ay mayroon ka na." Sa sandaling iyon, dumating ang aking ina. Narinig ko ang kanyang boses sa pasilyo bago ko siya nakita. "Nasaan ang aking anak? Nasaan si Mariana?" At pagkatapos ay nandoon siya sa pintuan na may pulang mata mula sa pag-iyak, na may gusot na buhok mula sa pagmamaneho, buong gabi. Nakita niya ako at tumakbo sa akin. Niyakap niya ako ng maingat na huwag masagi ang aking sugatang braso. "Anak ko," humikbi siya, "aking sanggol. Ano ang ginawa nila sa iyo? Ano ang ginawa nila sa iyo?" At ako, na napakatapang, na napakatagal nang nagtiis, ay bumagsak sa kanyang mga bisig. Umiyak ako tulad ng hindi ko pa nagawa mula pagkabata. Umiyak ako at sinabi ko sa kanya ang lahat, ganap na lahat. Bawat palo, bawat insulto, bawat pagpapahiya, ang pagkawala ng sanggol, ang kontrol sa pera, ang paghihiwalay, ang pagtulak. Nakinig sa akin ang aking ina. Hinahaplos ang aking buhok. Pinupunasan ang aking mga luha. Nangangako na magbabago ang lahat. Pinagmamasdan ni Doktora Ramirez mula sa pintuan. Nang matapos akong magsalita, lumapit siya. "Ginang," sabi niya sa aking ina. "Ako si Doktora Ramirez. Ang inyong anak ay biktima ng karahasan sa pamilya. Dinokumento namin ang lahat at mayroon akong panukala." "Anuman," sabi ng aking ina sa matatag na tinig, "anuman para mailabas ang aking anak doon." Naniniwala ang asawa ni Mariana na nasa silid 310 siya. Ngunit kagabi, pagkatapos ng operasyon, ay inilipat namin siya. Nasa ika-4 na palapag siya, sa espesyal na recovery area, sa ilalim ng ibang pangalan. Walang makakahanap sa kanya ng walang pahintulot.
Bakit? Tanong ng aking ina. Dahil bukas o sa makalawa kapag bumisita sila, hindi nila siya mahahanap at ako ay nandoon upang ipaliwanag eksakto kung ano ang nangyayari. Tiningnan ako ni Doktora Ramirez. Kung gusto mo, syempre, desisyon mo yan. Tiningnan ko ang aking ina. Tumango siya. Panahon na para ipagtanggol mo ang sarili mo, mahal ko. Panahon na para sabihin mo na sapat na. Huminga ako ng malalim. Masakit ang braso ko, masakit ang katawan ko, masakit ang kaluluwa ko. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam ako ng iba pa bukod sa sakit. Nakaramdam ako ng galit. Nakaramdam ako ng determinasyon. Oo, sabi ko, gawin natin. Hayaan silang hanapin ako. Hanapin ako sa buong ospital. At kapag hindi nila ako mahanap, hayaan silang malaman na hindi na ako ang kanilang biktima, na tapos na. Ngumiti si Doktora Ramirez. Ito ay isang maliit na ngiti, ngunit puno ng pagmamalaki. Napakahusay. Kaya maghanda tayo, dahil kapag dumating sila at darating sila, matatanggap nila ang sorpresa sa kanilang buhay. Dinamdam ng aking ina ang aking kamay. Hindi ka na nag-iisa, mahal ko. Hindi ka na mag-iisa pa. At ako, sa unang pagkakataon sa loob ng 4 na taon, ay naniwala sa kanya. Ang sumunod na 2 araw ay kakaiba. Nagtatago ako sa ika-4 na palapag, sa isang silid na walang pangalan sa pinto. Tanging ang mga awtorisadong tauhan lamang ang nakakaalam kung nasaan ako. Hindi umalis ang aking ina sa tabi ko kahit isang segundo. Natutulog siya sa isang recliner sa tabi ng aking kama. Nagdadala siya ng pagkain mula sa ospital. Tinutulungan niya akong magpalit. Binabasahan niya ako kapag hindi ako makatulog. Ilang beses dumating si Attorney Torres. May dala siyang mga papeles, forms, paliwanag tungkol sa mga restraining order at diborsyo. Nag-uusap ang aking ina at siya nang mahina habang ako ay nagpapahinga, nagpaplano, nag-oorganisa, nag-iipon ng pera ang iyong ama, sabi sa akin ng aking ina noong 2 araw. Ibinalik niya ang lumang kotse, kinuha ang kanyang ipon. Sabi niya ay para sa pinakamahusay na abogado na mahahanap natin. Sabi niya, babayaran ng lalaking iyon at ng kanyang pamilya ang ginawa nila sa iyo. Ang aking mga magulang na hindi gaanong mayaman ay ibinibigay ang lahat para sa akin. Nang 3 araw, maaga pa lang ng umaga, pumasok si Doktora Ramirez na may seryosong ekspresyon. Dumating na ang oras, sabi niya. Kakapasok lang ng asawa mo at ng iyong biyenan sa ospital. Nagtatanong sila tungkol sa iyo sa reception. Sinabihan sila na nasa silid 312 ka. Papunta na sila doon ngayon. Mabilis na tumibok ang aking puso. At ngayon, ano na? Ngayon hahayaan ka naming hanapin, magtanong, at hindi ka mahanap at kapag sapat na silang natakot, bababa ako at kakausapin sila. Huminto siya. Sigurado ka ba rito, Mariana? Kapag ginawa na natin ang hakbang na ito, wala nang bawian. Tiningnan ko ang aking ina. Tumango siya. Mabuti, kaya simulan na natin ang palabas. Umalis siya, at kami ay naghintay. Naghintay kami na bumagsak ang mundo ng mga Mendoza. Lumipas ang 20 minuto. Pagkatapos ay 30. Mula sa aking silid, sa ika-4 na palapag, naririnig ko ang malalayong echoes ng malalakas na boses. Si Doña Elvira, makikilala ko ang boses na iyon saan man. Sumisigaw siya, humihingi ng sagot. Lumapit ang aking ina sa bintana at tumingin sa ibaba, sa pasukan ng ospital. Maraming tao sa ibaba. Tila nagdudulot siya ng gulo. Bumaling siya sa akin na may maliit na ngiti. Mabuti, magdusa siya ng kaunti. Maramdaman niya kung ano ang pakiramdam kapag wala kang kontrol. Mabilis na pumasok ang isang nurse. Hiniling ni Doktora Ramirez na ipaalam ko sa inyo. Nakababa na siya para kausapin sila. Sabi niya, kung gusto niyo ay makikita niyo ang lahat sa security camera sa pasilyo. Ipinunto niya ang isang tablet na iniwan niya sa mesa. Konektado ito sa internal circuit. Kinuha ng aking ina ang tablet. Hindi ko alam kung gusto kong makita. Natakot ako. Ngunit kailangan ko ring makita.
Kailangan kong makita ang kanilang mga muka kapag nalaman nila na sa pagkakataong ito ay ako ang nanalo. Ipinakita ng screen ang pasilyo ng ikatlong palapag, ang silid 312, at nandoon sina Doña Elvira, Don Arturo, at Sebastian. Binabato ni Doña Elvira ang pinto ng walang laman na silid. Sinusubukan ng isang nurse na ipaliwanag ang isang bagay sa kanya, ngunit hindi siya nakikinig. Nasaan ang aking manugang? Sigaw niya. Malinaw ang kanyang boses sa audio ng kamera. Hinihingi ko na makita ang aking manugang ngayon din. Dumating kami para bisitahin siya. Kami ang kanyang pamilya. Ma'am, pakiusap, hinaan niyo ang inyong boses, sabi ng nurse na may propesyonal na pasensya. Walang laman ang silid na ito. Walang pasyenteng nakarehistro dito sa ilalim ng pangalang iyan. Imposible yan. Interjected si Sebastian. Pula ang kanyang mukha. Nandito ang asawa ko. Inoperahan siya 3 araw na ang nakakaraan. Bali ng humeros. Kailangan siyang nandito. Sir, iminumungkahi ko na pumunta kayo sa reception. At nagsimula ang nurse. Pumunta na kami sa reception, sigaw ni Doña Elvira. Pinadala kami sa silid na ito, 312. Nasaan si Don Arturo? Nanatiling tahimik tulad ng dati. Ngunit kahit sa screen, ay makikita ko kung paano bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Kinakabahan siya. Natatakot siya. Mabuti, sa sandaling iyon, lumitaw si Doktora Ramirez sa screen. Lumakad siya, nang may matatag, tiyak na mga hakbang. Suot niya ang kanyang malinis na puting lab coat at may hawak na folder sa ilalim ng kanyang braso. Huminto siya sa harap nila. Pamilya Mendoza? Tanong niya. Bagaman malinaw na alam na niya kung sino sila. Oo, bulalas ni Doña Elvira na bumaling sa kanya. Doktora, salamat sa Diyos. Ang mga inkompetenteng ito ay hindi makapagsabi sa amin kung nasaan ang aking manugang, si Mariana Mendoza. Nakakonfine siya rito. Dumating kami para bisitahin siya. Tinitigan sila ni Doktora Ramirez ng isang sandali na tila walang katapusan. Oo, kilala ko si Ginang Mendoza. Ako ang nagsagawa ng kanyang operasyon. At nasaan siya? Hinihingi ni Sebastian habang humakbang palapit sa kanya. Bakit wala siya sa kanyang silid? Ano ang nangyayari? Binuksan ni Doktora Ramirez ang folder na dala niya. Kumuha ng ilang pahina, mga litrato. Bago ko sagutin yan, kailangan kong magtanong sa inyo. Sinabi niyo na nasaksihan niyo ang pagkahulog ni Ginang Mendoza. Tama ba? Nagpalitan ng mabilis na tingin sina Doña Elvira at Don Arturo. Ganoon nga, sabi ni Doña Elvira. Nakita namin siyang nadapa at nahulog sa hagdan. Nakakakilabot, sobrang tanga. Palagi siyang sobrang tanga. Naiintindihan ko. Tinaas ni Doktora Ramirez ang isang litrato. Maaari ba ninyong ipaliwanag sa akin kung paano ang isang taong nahulog sa hagdan ay nagtatapos na may mga marka ng kamay dito sa dibdib? Itinuro niya ang larawan. Ang mga markang ito ay pare-pareho sa isang pagtulak na may 2 kamay na malakas na nagtulak. Ang sumunod na katahimikan ay ganap. Nakikita ko kung paano nawala ang kulay sa mukha ni Doña Elvira, kung paano umatras si Don Arturo. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo, nauutal na sabi ni Doña Elvira. Nahulog siya. Nakita namin siyang nahulog. Nakita niyo rin ba siyang nahulog 1 taon at kalahati na ang nakalipas nang malaglag siya? Tanong ni Doktora Ramirez sa malamig na tinig. Dahil sa pagkakataong iyon ay napansin ko rin ang mga pasa. Mga pasa na ayaw niyang ipaliwanag. Mga pasa na dapat ay nireport ko, ngunit hindi ko ginawa dahil ipinakiusap niya sa akin. Lumapit si Sebastian. Doktora, hindi ko alam kung ano ang sinabi sa iyo ng aking asawa. Ngunit madalas siyang magdrama. Madalas siyang gumawa ng kwento para agawin ang atensyon. Hindi kailanman maglalapat ng kamay ang aking ina. Hindi kailanman. Hindi? Kumuha si Doktora Ramirez ng isa pang litrato. Kung gayon, ipaliwanag niyo sa akin ang mga pasa rito sa mga braso. Mga pasa na mayroon ng ilang linggo. At ang mga ito sa mga tadyang at ang mga ito sa mga hita. Ang inyong asawa ay may mga pinsala sa iba't ibang yugto ng paggaling. Ipinapahiwatig nito ang isang pattern
ng patuloy na pang-aabuso. Siya ay tanga, igiit ni Sebastian. Ngunit ang kanyang boses ay tila hindi na kasing sigurado. Nabubunggo siya sa mga bagay. Sinabi ko na sa kanya ng libu-libong beses. Mag-ingat siya. Ginoong Mendoza, sabi ni Doktora Ramirez habang tinitigan siya ng diretso sa mga mata. Ako ay doktor sa loob ng 15 taon. Nakakita ako ng daan-daang kaso ng karahasan sa tahanan. Alam kong makilala ang pagkakaiba sa pagitan ng aksidenteng pasa at ng pasang sanhi ng pang-aabuso. At ang inyong asawa ay hindi tanga. Ang inyong asawa ay biktima. Nasaan siya? Tanong ni Doña Elvira sa nanginginig na tinig. Nawala ang lahat ng kanyang pagmamataas. Ngayon ay natatakot na lang siya. Nasaan ang aking manugang? Isinara ni Doktora Ramirez ang folder. Ang inyong manugang ay nasa ilalim ng medikal na proteksyon. Hindi ko maaaring ibunyag ang kanyang lokasyon nang walang pahintulot niya at naging napakalinaw niya. Ayaw niyang makita kayong sinuman. Hindi mo magagawa yan! Sigaw ni Sebastian. Ako ang kanyang asawa. May karapatan akong makita siya. Hindi, Ginoo. Wala kang karapatan. Kumuha si Doktora Ramirez ng isa pang papel. Ang inyong asawa ay pumirma ngayong umaga ng isang dokumento na nagbabawal sa sinumang miyembro ng pamilya Mendoza na magkaroon ng access sa kanyang medikal na impormasyon o sa kanyang lokasyon. Mayroon siyang ganap na karapatang gawin ito. Kalokohan ito, sabi ni Doña Elvira na nabawi ang bahagi ng kanyang autoritatibong boses. Tatawagan ko ang aking abogado. Maghahain ako ng reklamo laban sa iyo at laban sa ospital na ito. Hindi mo kami mapipigilan sa aming pamilya. Maaari mong tawagan ang sino man na gusto mo, Ginang. Hindi nagpakita ng pagkabahala si Doktora Ramirez. Ngunit kailangan kong bigyan ka ng babala. Dinokumento ko ang lahat ng pinsala ng iyong manugang. Nagsulat ako ng detalyadong ulat ng pang-aabuso sa pamilya. Ang ulat na ito ay naipadala na sa mga kaukulang autoridad. Sinusuri ng piskalya kung itutuloy ang isang kriminal na investigasyon. Ang sumunod na katahimikan ay nakakabingi. Nakita ko kung paano natumba si Doña Elvira, kung paano kailangan siyang hawakan ni Don Arturo sa braso. Nakita ko kung paano binuksan at isinara ni Sebastian ang kanyang bibig nang hindi makapagsalita. Kriminal. Ulit ni Doña Elvira sa huli. Ang salita ay lumabas na isang bulong na paos. Hindi maaari. Ito ay isang aksidente. Ang isang aksidente ay hindi nagiiwan ng mga marka ng kamay sa dibdib ng biktima, sabi ni Doktora Ramirez sa matatag na tinig. Ang isang aksidente ay hindi nagdudulot ng pattern ng mga pasa na may edad na linggo at buwan. Naisip nyo na makakalusot kayo. Naisip nyo na walang pipigil sa inyo, ngunit nagkamali kayo. Tumalikod si Doktora Ramirez upang umalis, ngunit huminto. Bumaling siya sa huling pagkakataon sa kanila. At isa pa. Kasama niya ang ina ni Ginang Mendoza at paparating ang kanyang ama kasama ang isang abogado. Napakagaling na abogado, ang sabi nila. Kaya iminumungkahi ko na kumuha rin kayo ng abogado. Kakailanganin niyo. At pagkatapos ay umalis siya. Iniwan niya sila doon na nakatayo sa pasilyo. Namumutla. Pinoproseso ang kakagaling lang na nangyari. Tiningnan kami ng aking ina. May luha sa kanyang mga mata, ngunit nakangiti siya. Ang doktor na iyon ay isang mandirigma. Sabi niya ng may paghanga. Isang tunay na mandirigma. Umiiyak din ako. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng kaluwagan, ng paglaya, ng katarungan. Patuloy kaming nanonood sa screen. Si Sebastian ang unang nag-react. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagsimulang tumawag ng nagmamadali. Umupo si Doña Elvira sa isang upuan sa pasilyo na may mukha sa kanyang mga kamay. Nakatayo si Don Arturo sa tabi niya, nakatingin sa kawalan. Napakaliit na nila ngayon, bulong ko. Napakawaawa. Ganyan ang itsura ng mga nang-aabuso kapag nawalan sila ng kapangyarihan, sabi ng aking ina. Maliit, walang silbi. Duwag. Bumalik ang nurse sa aming silid. Gusto ni Doktora Ramirez na malaman kung ayos lang kayo. Sabi niya, kung may kailangan kayo, kahit ano,
Kailangan niyo lang humingi. Ayos lang kami, sabi ko. Sabihin niyo sa kanya maraming salamat. Nautang namin ang lahat sa kanya. Ang mga sumunod na araw ay isang kaganapan. Dumating ang aking ama kinabukasan kasama ang abogado na kanyang inupahan. Siya ay isang babae na nagngangalang Attorney Mendez na dalubhasa sa batas ng pamilya at karahasan sa tahanan. Pumasok siya sa aking silid na may dalang maleta na puno ng mga dokumento at isang determinasyon na agad kong naramdaman na ligtas. Mariana, sabi niya pagkatapos magpakilala, direktahan kitang kakausapin. Malakas ang kaso mo. Napakalakas. Mayroon kaming medikal na ebidensya, mga testimonya, dokumentasyon. Maaari kaming makakuha ng restraining order kaagad. Maaari naming simulan ang proseso ng diborsyo. At maaari kaming maghain ng kriminal na kaso laban sa iyong biyenan para sa pananakit. Kriminal na kaso? Ulit ko, hindi ko naisip ang posibilidad na iyon. Itinulak kanya na may intensyon na saktan ka. Iyan ay pananakit. Ito ay isang krimen. Sa ebidensya na mayroon tayo, mayroong malaking posibilidad na ipagpapatuloy ng piskalya ang kaso. Mabilis na tumibok ang aking puso at si Sebastian at Don Arturo. Ang iyong asawa ay maaaring akusahan ng pagiging kasabwat at ng karahasan sa ekonomiya. Kinontrol niya ang iyong pananalapi. Inilayo ka sa iyong pamilya. Pinigilan ka na magkaroon ng autonomiya. Ito rin ay karahasan sa tahanan, kahit na hindi ito pisikal. Huminto siya at ang iyong biyenan ay maaaring akusahan bilang saksi na hindi nag-ulat ng isang krimen. Naroon siya nang itinulak ka at wala siyang ginawa. Ginagawa siyang kasabwat nito. Sobrang dami, ngunit ito rin ang tama. Gusto kong ituloy ang lahat, sabi ko sa matatag na boses. Sa restraining order, sa diborsyo, sa mga kaso, lahat. Ngumiti si Attorney Mendez. Iyan ang inaasahan kong sasabihin mo. Sisimulan na natin ngayon. Ang mga sumunod na oras ay isang pagdami ng mga papeles, pirma, at pahayag. Ikinuwento ko ang lahat kay Attorney Mendez. Ganap na lahat, bawat detalye ng nakalipas na 4 na taon. Maingat siyang kumukuha ng mga tala, nagtatanong, at humihingi ng paglilinaw. Kakailanganin natin ng mga saksi, sabi niya sa huli. Mayroon bang sinuman na nakasaksi sa pang-aabuso? Mga kapitbahay, kaibigan, sino man mula sa trabaho ng asawa mo? Naisip ko sandali. Mayroong isang kapitbahay, si Ginang Campos. Nakatira siya sa kabilang apartment. Minsan ay naririnig niya kapag sinisigawan ako ni Doña Elvira. Ilang beses niyang tinanong kung ayos lang ako. Ngunit palagi kong sinasabi na oo, ayos lang ang lahat. Bigyan mo ako ng impormasyon niya. Kakausapin ko siya. Isinulat ni Attorney Mendez ang pangalan. May iba pa, ang portero ng building, si Don Manuel. Nakikita niya kapag dumarating si Doña Elvira araw-araw. Nakikita niya kapag lumalabas ako minsan na may mga pasa na sinisikap kong takpan ng makeup. Perpekto. Kakausapin ko rin siya. Mabilis na nagtrabaho si Attorney Mendez. Noong hapong iyon, nakakuha siya ng temporary restraining order. Ipinagbabawal sina Sebastian, Doña Elvira, at Don Arturo na lumapit sa akin ng mas mababa sa 100 metro. Hindi nila ako maaaring tawagan, i-text, o kontakin sa anumang paraan. Ang order na ito ay pansamantala sa ngayon, paliwanag ni attorney. Sa loob ng 2 linggo, magkakaroon ng pagdinig kung saan gagawin natin itong permanente. Ngunit sa ngayon, hindi na sila makakalapit sa iyo. Naramdaman ko na parang inalisan ako ng 100 kilogram na bigat. Hindi nila ako maaaring hawakan, hindi nila ako maaaring saktan. Protektado ako ng batas. Kinabukasan, bumalik si Attorney Mendez na may dagdag na balita. Nakausap ko ang iyong kapitbahay, si Ginang Campos, at handa siyang magpatotoo. Sabi niya, narinig niya ang mga sigaw ng maraming beses. Sabi niya, nakita kanya na may mga pasanang hindi bababa sa 5 beses sa nakaraang taon. Sabi niya, isang beses niyang nakita ang iyong biyenan na hilahin ka sa braso nang napakalakas na halos ikaw ay matumba. Talaga bang sinabi niya ang lahat ng iyon? Tanong ko na nagulat. Talaga. At mayroon pa. Ang portero, si Don Manuel,
ay magpapatotoo rin. Sabi niya, araw-araw bumibisita ang iyong biyenan sa iyong apartment, minsan 2 o 3 beses sa isang araw. Sabi niya, madalas kanyang nakikita na lumabas na umiiyak. Sabi niya, isang beses siyang nag-alok na tawagan ng pulisya at ipinakiusap mo sa kanya na huwag gawin iyon. Dumadaloy ang luha sa aking pisngi. May mga taong nakakita, mga taong gustong tumulong. Hindi ako nag-iisa tulad ng akala ko. Nakausap ko rin ang trabaho ng iyong asawa, patuloy ni Attorney Mendez. Nakausap ko ang human resources. Ipinaalam ko sa kanila ang sitwasyon. Magpapatupad sila ng kanilang sariling internal investigation tungkol sa hindi nararapat na pag-uugali. Kung makita nila na ang kanyang marahas na pag-uugali ay umaabot sa lugar ng trabaho, maaari siyang tanggalin sa trabaho. Maaari nilang gawin iyon? Tanong ko. Kung matukoy nila na kumakatawan siya ng panganib sa kumpanya o sa ibang empleyado. Oo, maraming kumpanya ang may zero tolerance policy sa karahasan sa tahanan kahit na nangyayari ito sa labas ng trabaho. Ang mundo ng mga Mendoza ay unti-unting bumagsak at ako ang may hawak ng martilyo. Pinalabas ako sa ospital, 1 linggo pagkatapos ng operasyon. Nakasplint pa rin ang aking braso, masakit pa rin. Ngunit sinabi ni Doktora Ramirez na maayos ang paggaling. Kakailanganin mo ng physical therapy ng ilang buwan, paliwanag niya. Ngunit ang braso ay dapat gumaling ng ganap. Bago ako umalis, hinawakan ako ng doktor sa kamay. Mariana, ipinagmamalaki kita. Alam kong hindi madali, ipinagtanggol mo ang sarili mo. Hindi ko ito nagawa nang wala ka. Sabi ko ng may katapatan. Iniligtas mo ang buhay ko. Literal na iniligtas mo ang sarili mo. Sagot niya, ibinigay ko lang sa iyo ang mga kasangkapan. Ngunit ikaw ang nagpasya na gamitin ang mga ito. Niyakap namin ang isa't isa at umiyak ako muli. Ngunit sa pagkakataong ito ay magandang luha ng pasasalamat. Hindi ako bumalik sa apartment na pinagsamahan namin ni Sebastian. Hindi na ako muling tutungtong doon. Pumunta ang aking ama, kasama ang pulisya at si Attorney Mendez upang kunin ang aking mga gamit. Damit, dokumento, ilang personal na gamit. Inimpake nila ang lahat sa mga kahon at dinala sa Monterrey. Nanatili ako sa isang hotel sa Guadalajara ng ilang araw habang pinoproseso ang lahat ng legal na papeles. Kasama ko ang aking ina. Ang aking ama ay naglalakbay pabalik-balik, nagdadala ng mga dokumento, nakikipag-usap sa mga abogado, tinitiyak na maayos ang lahat. Isang hapon, ipinakita sa akin ng aking nanay ang kanyang telepono. Tingnan mo ito, sabi niya. Ito ay isang artikulo sa isang lokal na pahayagan sa Guadalajara. Babae nagsumbong laban sa karahasan sa tahanan, sabi sa headline. Hindi binanggit ng artikulo ang mga pangalan bilang respeto sa aking privacy, ngunit isinasaad nito ang kwento. Pinag-usapan nito ang pattern ng pang-aabuso, ang pagtulak sa hagdan, ang restraining order. Pinag-usapan nito kung paano sa huli ay gumana ang sistema upang protektahan ang isang biktima. Nagiging viral ito sa social media, sabi ng aking ina. Nagbabahagi ang mga tao ng kwento. Maraming babae ang nagsasabi ng kanilang sariling karanasan sa mapang-abusong biyenan. Tinutulungan mo ang ibang tao nang hindi mo alam. Hindi ko alam kung paano ko mararamdaman ang tungkol dito. Sa isang banda, natatakot ako sa exposure. Sa kabilang banda, kung ang aking kwento ay makakatulong sa ibang babae na makilala ang pang-aabuso upang makalabas sa isang katulad na sitwasyon, kung gayon ito ay sulit. Makalipas ang 2 araw, tinawagan ako ni Attorney Mendez. Mariana, kailangan kong makita ka sa aking opisina. May balita. Sumama ako sa aking ina. Sa opisina ng abogada, isang sorpresa ang naghihintay sa akin. May isa pang babae doon. Bata siya, marahil 26 o 27 sa taong gulang. Kinakabahan siya, nagpapapulupot ng mga kamay sa kanyang kandungan. Mariana, siya si Sofia. Ipinakilala ako ni Attorney Mendez. Sofia, siya si Mariana. Tiningnan ako ni Sofia na puno ng luha ang mga mata.
Ikaw yan, sabi niya. Ikaw ang babae sa artikulo. Oo, umamin ako. Ako rin ay nakaranas ng katulad na sitwasyon. Ang mga salita ay lumalabas ng nagmamadali mula sa kanyang bibig. Ang aking biyenan, ang aking asawa, ang kontrol, ang mga sigaw, ang paghihiwalay. Akala ko ako lang ang nag-iisa. Akala ko baliw na ako. Ngunit nang basahin ko ang iyong kwento, naintindihan ko na hindi ako nag-iisa, na hindi ko kasalanan. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi ka nag-iisa at hindi mo kasalanan. Hindi ito kailanman naging kasalanan mo. Umiyak siya at umiyak ako kasama niya. Dalawang estranghero na pinag-isa ng parehong sakit, ng parehong karanasan. Lumapit si Sofia para humingi ng tulong. Paliwanag ni Attorney Mendez. Gusto niyang iwanan ang kanyang kasal. Gusto niyang ireklamo ang pang-aabuso. At binigyan mo siya ng lakas ng loob na gawin ito. Matutulungan mo ba siya? Tanong ko kay attorney. Ginagawa ko na. Sagot niya na may ngiti. Iyon ang una, ngunit hindi lang iyon. Sa sumunod na mga linggo, mas maraming babae ang lumapit, ang ilan sa pamamagitan ni Attorney Mendez, ang iba ay nakahanap sa akin sa social media. Lahat sila ay may magkatulad na kwento. Lahat sila ay nagdusa ng tahimik, at lahat ay nakahanap ng lakas sa pag-alam na hindi sila nag-iisa. Nalaman ko na mas malaki ang aking kwento kaysa sa akin. Ito ang kwento ng libo-libo. Marahil milyon-milyong babae na nagdurusa sa pang-aabuso sa pamilya. Mga babae na biktima ng mga controlling na biyenan, mga kasabwat na asawa, mga toxic na pamilya. Nagpa siya akong magsalita sa publiko. Nagbigay ako ng panayam sa isang lokal na pahayagan. Sa pagkakataong ito ay ginamit ko ang aking buong pangalan. Ikinuwento ko ang aking kwento nang walang bawas. Pinag-usapan ko ang kontrol sa ekonomiya, ang paghihiwalay, ang pagkawala ng aking pagbubuntis, ang pagtulak sa hagdan. Naging viral ang panayam. Libu-libong tao ang nagbahagi nito. Nagsimula akong makatanggap ng mga mensahe ng suporta mula sa buong bansa. Mga babae na nagpapasalamat sa akin sa pagsasalita. Mga lalaki na humihingi ng paumanhin sa pagiging kasabwat ng pang-aabuso. Mga pamilya na nagmumuni-muni sa kanilang sariling dinamika, ngunit nakatanggap din ako ng mga banta, mga mensahe mula sa mga taong nagtatanggol sa tradisyonal na pamilya, na nagsasabing nag-exaggerate ako, na sinisira ko ang isang pamilya dahil sa kapritsyo. Ang ilan ay nagsasabi na ang mga babae ngayon ay sobrang sensitibo, na noon ang mga asawa ay marunong magtiis. Ang mga mensaheng iyon ay masakit, ngunit hindi nila ako pinatahimik. Dahil sa bawat mensahe ng puot, nakakatanggap ako ng 10 mensahe ng suporta. Sa bawat taong sinisisi ako, mayroong 10 na naniniwala sa akin. Ang pagdinig para sa permanenteng restraining order ay ilang linggo matapos akong makalabas sa ospital. Kailangan kong makita si Sebastian muli. Kailangan kong makasama sa parehong silid ni na Doña Elvira at Don Arturo. Mahirap, mas mahirap kaysa sa akala ko. Nang pumasok ako sa courtroom kasama ang aking ina at si Attorney Mendez, nakita ko silang nakaupo sa kabilang panig. Si Sebastian na nakasuit, sinusubukang magmukhang propesyonal at mapagkakatiwalaan. Si Doña Elvira na nakakonserbatibong damit at may rosaryo sa kamay, ginagampanan ang papel ng debotong lola. Si Don Arturo na nakatingin sa ibaba, tulad ng dati, may sariling abogado, isang matandang lalaki na naka-gray na suit, na agad na nagsimulang magtalo na nagsisinungaling ako, na ang pamilyang Mendoza ay isang respetadong pamilya, na ako ay isang mapang-away na asawa na sinusubukang perahan sila, ngunit si Attorney Mendez ay handa. Ipinakita niya ang lahat ng medical photographs. Ipinakita niya ang mga ulat ni Dr. Ramirez. Ipinakita niya ang mga testimonya ni Ginang Campos at Don Manuel. Ipinakita niya ang mga bank statement ko na nagpapakita kung paano kinokontrol ni Sebastian ang bawat sentimong kinikita ko. Nang magpatotoo si Ginang Campos, nanginginig siya sa nerbiyos, ngunit sinabi niya ang totoo. Narinig ko ang sigawan sa lahat ng oras. Narinig ko ang babaeng iyon. Itinuro niya si Doña Elvira na iniinsulto si Mariana. Tinawag niya siyang walang silbi. Tinawag siyang baog.
sinisisi siya sa lahat. At kapag lumalabas si Mariana sa kanyang apartment, madalas siyang may pulang mata mula sa pag-iyak. Nagpatotoo din si Don Manuel. Nakikita ko ang lahat mula sa aking pwesto, ang babaeng iyon. Itinuro niya si Doña Elvira. Dumadating araw-araw, 2, 3 beses sa isang araw at palaging lumalabas na sumisigaw. Isang beses, nakita ko kung paano niya hinila ang braso ni Mariana nang napakalakas na sumigaw si Mariana sa sakit. Tinanong ko siya kung gusto niyang tawagan ang pulisya. Sinabi niya na hindi, na ayos lang ang lahat, ngunit alam kong hindi ayos ang lahat. Nagpatotoo din si Doktora Ramirez. Profesional siyang nagsalita tungkol sa mga pinsala, tungkol sa pattern ng pang-aabuso, tungkol sa mga marka ng kamay sa aking dibdib. Sinubukan ng abogado ng mga Mendoza na diskreditahin ang bawat testimonya. Sabi niya na si Ginang Campos ay isang tsismosa, na mali ang interpretasyon ni Don Manuel sa kanyang nakita na si Doktora Ramirez ay may kinikilingan sa akin. Sabi niya na ang mga marka sa aking dibdib ay maaaring sanhi ng pagkahulog mismo, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng hukom. Nakita ko ito sa kanyang mukha habang nakikinig siya sa mga argumento. Nakita ko kung paano niya tiningnan ang pamilyang Mendoza nang may lumalagong pagtutol, nang ako na ang magpatotoo. Natatakot ako, ngunit dinamdam ng aking ina ang aking kamay bago ako umakyat sa hukuman. Sabihin mo sa kanila ang totoo, mahal ko, ang totoo lang, at iyon ang ginawa ko. Ikinuwento ko ang aking buong kwento mula simula hanggang wakas, ang kontrol, ang paghihiwalay, ang mga insulto, ang pagkawala ng pagbubuntis, ang pagtulak, lahat. Sa isang punto, pinigilan ako ng abogado ng mga Mendoza. Ginang Mendoza, hindi ba't totoo na ikaw ay madalas mag-exaggerate, na ikaw ay isang dramatikong tao? Hindi, sagot ko sa matatag na tinig. Ang totoo ay biktima ako ng pang-aabuso sa loob ng 4 na taon at sa huli ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na tumakas. Tumakas? Ulit niya nang may panunuya. Mula sa isang pamilya na kumupkop sa iyo, na nagsuporta sa iyo, na nagbigay sa iyo ng tahanan, tumakas mula sa isang pamilya na ginawa akong bilanggo, sabi ko habang nakatingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. Isang pamilya na kumuha ng aking autonomiya, ang aking pera, ang aking kalayaan. Isang pamilya na nagtulak sa akin sa hagdan at binasag ang aking braso. Oo, tumakas ako at gagawin ko itong libu-libong beses. Ang katahimikan sa silid ay ganap. Tiningnan ko si Sebastian. Nakatingin siya sa ibaba. Hindi kayang makipagtinginan sa akin. Tiningnan ko si Doña Elvira. Magkadikit ang kanyang mga labi, pula ang mukha sa galit. Tiningnan ko si Don Arturo. Siya, tulad ng dati, ay nakatingin sa kung saan-saan, maliban sa akin. Nagtataka ang hukom sa desisyon niya noong araw na iyon. Matapos repasuhin ang lahat ng ebidensya, napatunayan ng korte na may sapat na batayan upang bigyan ng permanenteng restraining order. Ipinagbabawal sina Ginoong Sebastian Mendoza, Ginang Elvira Mendoza at Ginoong Arturo Mendoza na lumapit kay Ginang Mariana Sanchez sa loob ng 200 metro. Hindi sila maaaring makipag-ugnayan sa kanya sa anumang paraan, direkta man o hindi direkta. Ang order na ito ay permanente at anumang paglabag ay magreresulta sa agarang pag-aresto. Ipinukpok niya ang martilyo at sa tunog na iyon, opisyal na nagtapos ang aking nakaraang buhay. Niyakap ako ng aking ina. Nakangiti si Attorney Mendez. Nanalo ako. Talagang nanalo ako. Umalis ang mga Mendoza sa hukuman nang hindi ako tinitignan. Sinubukan ni Sebastian na lumapit ng isang beses, ngunit hinarangan siya ni Attorney Mendez. Wala nang isang hakbang, Ginoong Mendoza. Epektibo na ang order. Isang hakbang pa at tatawagan ko ang pulisya. Huminto siya. Tiningnan ako at sa isang sandali, nakakita ako ng isang bagay sa kanyang mga mata. Pagsisisi, panlulumo, ngunit huli na para doon. Taon na ang lumipas. Umalis sila at naiwan ako doon kasama ang aking ina, kasama ang aking abogada, kasama ang aking bagong nakuhang kalayaan. Ngunit hindi iyon natapos doon. Pagkalipas ng 1 linggo, naghain ng kriminal na kaso ang piskalya laban kay Doña Elvira para sa aggravated assault.
Itutuloy ang kaso sa paglilitis. Laban kay Sebastian, naghain sila ng kaso para sa karahasan sa ekonomiya at psikolohikal. Itutuloy din iyon sa paglilitis. Si Don Arturo ay ipinatawag bilang sapilitang saksi. Kung magsisinungaling siya sa ilalim ng panunumpa, haharap siya sa kasong perjury. Bumagsak ang mundo ng mga Mendoza. Tinanggal si Sebastian sa kanyang trabaho matapos ihayag ng internal investigation ang maraming reklamo ng hindi nararapat na pag-uugali na binalewala. Lumilitaw na ang kanyang kontrolado at agresibong saloobin ay hindi limitado sa kanyang personal na buhay. Hinarap ni Doña Elvira ang pagtanggi ng lipunan, ang kanyang mga kaibigan, ang mga babae sa kanyang grupo sa simbahan, ang mga babae na kalaro niya sa kanasta, ay nagsimulang lumayo. Walang sinuman ang gustong makipag-ugnayan sa isang babae na inakusahan ng karahasan sa tahanan. Si Don Arturo ay nanatiling multo, hindi nakikita, tahimik, duwag. Samantala, nagsimula akong muling itayo ang aking buhay. Bumalik ako sa Monterrey kasama ang aking mga magulang. Pansamantala akong nanirahan sa aking lumang silid. Ang iniwan ko 4 na taon na ang nakakaraan na puno ng pag-asa at ilusyon. Ngayon ay bumalik ako na wasak, ngunit hindi talunan, nasaktan, ngunit hindi nasira. Nawalan ako ng 4 na taon ng aking buhay, ngunit nakakuha ako ng mas mahalaga, ang aking kalayaan. Nagsimula ako ng therapy, isang psychologist na dalubhasa sa trauma at domestic abuse. Masakit ang unang mga sesyon. Kailangan kong harapin ang lahat ng nangyari, ang lahat ng pinayagan ko, ang lahat ng nawala sa akin. Wala kang pinayagan, sabi ng aking psychologist sa isa sa mga sesyon. Ikaw ay biktima. Hindi pinapayagan ng mga biktima ang pang-aabuso. Nag-aabuso ang mga nang-aabuso. Iyan ang pagkakaiba. Unti-unti akong gumaling. Hindi ito isang linear na proseso. May magandang araw at masamang araw. Mga araw na pakiramdam ko ay malakas ako at mga araw na gusto kong manatili sa kama na umiiyak. Ngunit bawat araw ay isang hakbang pasulong. Naghanap ako ng trabaho. Dahil sa aking karanasan bilang accountant, nakahanap ako ng posisyon sa isang malaking kumpanya sa Monterrey. Alam ng aking mga bagong boss ang aking kwento. Nailathala na ito sa mga pahayagan. Gayunpaman, ngunit hindi nila ako hinusgahan. Sa katunayan, sinabi nila sa akin na hinahangaan nila ang aking tapang. Binuksan ko ang sarili kong bank account, akin lang, na may pangalan ko, pera ko, kontrol ko. Sa unang pagkakataon na ginamit ko ang aking debit card upang bumili ng isang bagay, isang simpleng kape, umiyak ako. Akin iyon, pera ko, desisyon ko, kalayaan ko. Unti-unti kong nabawi ang aking social life. Nakipag-ugnayan ako sa mga lumang kaibigan na pinabayaan ko noong kasal ako. Ang ilan ay naintindihan. Ang iba ay nasaktan dahil sa kung paano ako nawala. Ngunit karamihan ay pinatawad ako. Binigyan nila ako ng isa pang pagkakataon. Nakipagkaibigan ako sa mga bagong mga babae na hindi nakakakilala sa biktima na Mariana. Kilala lamang nila ang survivor na Mariana. Ang paglilitis laban kay Doña Elvira ay 6 na buwan pagkatapos. Kailangan kong magpatotoo muli. Kailangan kong makita muli ang kanyang mukha. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba. Sa pagkakataong ito ay hindi ako natatakot. Sa pagkakataong ito ay napalibutan ako ng aking pamilya, ng aking abogada, ng aking bagong nakuhang lakas. Ipinakita ng piskalya ang lahat ng ebidensya. Ang mga medikal na larawan, ang mga testimonya, ang mga ulat. Nagtalo ang abogado ni Doña Elvira na ito ay isang aksidente, na wala siyang intensyon na saktan ako ng malubha, na ito ay isang sandali ng galit na nawalan ng kontrol, ngunit matigas ang piskal. Walang kinalaman ang intensyon, nagtalo ang ginang. Itinulak niya si Ginang Mendoza nang may sapat na lakas upang mapagulungan siya sa hagdan. Ang resulta ay isang bali na braso na nangailangan ng operasyon. Hindi iyon aksidente, iyon ay pananakit. Nagtalakay ang hurado ng 3 oras. Nang bumalik sila, mayroon silang hatol. Napatunayan namin si Elvira Mendoza na may kasalanan ng aggravated assault. Sumigaw si Doña Elvira, literal na sumigaw sa courtroom. Hindi,
Hindi ito patas. Siya ang may kagagawan. Pinukaw niya ako. Ipinukpok ng hukom ang kanyang martilyo. Ginang Mendoza, kontrolin ang sarili o aalisin ka sa silid. Ngunit hindi niya kinontrol ang sarili. Patuloy siyang sumisigaw. Sinisisi ako. Sinasabing sinira ko ang kanyang pamilya. Na ako ay sinungaling. Na ako ang tunay na kriminal. Sa huli, 2 opisyal ang kinailangan upang ihatid siya palabas ng silid. Sinentensiyahan siya ng hukom ng 18 buwan sa bilangguan na may posibilidad ng parol pagkatapos ng 12. Inutusan din siya na kumuha ng mga klase sa pamamahala ng galit at dumalo sa therapy. Si Don Arturo ay sinentensiyahan ng 100 oras ng serbisyo sa komunidad dahil sa hindi pag-uulat ng isang krimen. Ito ay isang magaan na sentensiya, ngunit hindi bababa sa mayroong hinarap ni Sebastian ang kanyang sariling paglilitis para sa karahasan sa ekonomiya at psikolohikal. Siya ay napatunayang may kasalanan. Binigyan siya ng 2 taon ng probasyon, isang malaking multa, at inutusan na kumuha ng mga klase tungkol sa karahasan sa tahanan. Bukod pa rito, natapos na ang diborsyo. Wala akong gusto sa kanya. Ayaw ko ng kanyang pera, ayaw ko ng kanyang bahay, ayaw ko ng anumang magbubuklod sa akin sa kanya. Gusto ko lang ang aking kalayaan. Mapagbigay ang hukom. Binigyan niya ako ng diborsyo ng walang multa. Ibinalik niya sa akin ang lahat ng pera na kinontrol ni Sebastian noong kasal kami. Ito ay isang malaking halaga. 4 na taon ang aking sahod na pinamahalaan niya. Sa perang iyon, nakapagrenta ako ng sarili kong apartment. Maliit, ngunit akin, sa isang magandang gusali sa Monterrey. Malapit sa trabaho ng aking mga magulang. Malapit sa aking trabaho. Isang espasyo kung saan ako makakahinga, kung saan ako malaya. Lumipas ang 1 taon, pagkatapos ay 2, nagpatuloy ang buhay. Nagpatuloy ako sa therapy, nagpatuloy sa pagtatrabaho, nagpatuloy sa paggaling, bumababa ang mga bangungot, naging mas bihira ang mga sandali ng pagkabalisa. Unti-unting nawala ang takot na darating ang mga Mendoza. Natapos ni Doña Elvira ang 12 buwan sa bilangguan bago siya pinalaya na may parol. Narinig ko mula sa mga kaibigan na lumipat siya sa ibang lungsod, na nag-iisa siyang naninirahan sa isang maliit na apartment, na iniwan siya ng kanyang mga kaibigan, na lubos na nagbago ang kanyang buhay. Bahagi ng akin ay nakaramdam ng kasiyahan tungkol doon. Ngunit ang iba pang bahagi ay wala lang. Wala na akong pakialam, wala na siyang kapangyarihan sa akin. Lumipat din si Sebastian, umalis sa Guadalajara, iniwan ang kanyang nakaraang buhay. Narinig ko na nagtatrabaho siya sa isang mas mababang trabaho, kumikita ng mas mababa kaysa sa dati, na nag-iisa siyang naninirahan, na bumagsak ang kanyang mundo. Hindi ako nakaramdam ng awa para sa kanya, nakaramdam ako ng kawalang interes. Ginawa niya ang kanyang mga pagpipilian, ngayon ay namumuhay siya sa mga kahihinatnan. Namatay si Don Arturo 2 taon pagkatapos ng paglilitis, isang atake sa puso. Naabisuhan ako dahil teknikal na bahagi pa rin ako ng mga record ng pamilya. Hindi ako pumunta sa libing. Wala akong sasabihin sa isang lalaki na nakakita sa akin na inabuso at wala siyang ginawa. Dahan-dahan, unti-unting naging normal ang aking buhay. Hindi ang dati na normal. Ang normal na iyon ay namatay sa mga hagdan na iyon. Ngunit isang bagong normal, isang mas mahusay. Natuto akong magtiwala muli. Dahan-dahan, maingat, ngunit nagtiwala ako muli. Nagkaroon ako ng mga kaibigan. Lumalabas ako para maghapunan. Tumawa ako muli. Talaga, tumawa ako. Hindi ang pilit na tawa na ginagamit ko sa mga Mendoza. Nagsimula pa akong makipag-date pagkalipas ng 3 taon. Isang mabait, magalang na lalaki na nagre-respeto sa aking mga hangganan, na nauunawaan kapag kailangan ko ng espasyo, na hindi kailanman ay nagpaparamdam sa akin na kontrolado. Hindi ko alam kung magtatapos kami ng magkasama. Hindi ko alam kung ano ang dala ng hinaharap. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, mayroon akong hinaharap. Mayroon akong mga pagpipilian. Mayroon akong kalayaan at iyon ang lahat ng gusto ko. Ngayon, 5 taon, pagkatapos ng kakilakilabot na araw na iyon sa hagdan, masasabi kong masaya ako. Hindi perpektong masaya. Mayroon pa rin akong pisikal at emosyonal na mga pilat. Masakit ang aking braso kapag uulan.
Mayroon pa rin akong mga bangungot paminsan-minsan. Mayroon pa rin akong mga sandali ng pagkabalisa. Ngunit malaya ako at ang kalayaan na iyon ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng ginto sa mundo. Sa mga kababaihan na nagbabasa nito, na nabubuhay sa naranasan ko, gusto kong sabihin, hindi kayo nag-iisa, hindi nyo kasalanan at mayroong paglabas. Maaaring mukha itong imposible. Maaari kayong makaramdam ng pagkakakulong, walang pagpipilian, walang pag-asa. Naramdaman ko iyan sa loob ng maraming taon, ngunit mayroong paglabas at natagpuan ko iyon.